Hindi ka mamamatay sa pag-akyat sa bato gaya ng iniisip mo. Hindi nito kinukuha ang mga pabaya, nagsushortcut, nilalaktawan ng pagsasanay o walang alam sa ginagawa. Pinipili nito ang pinakamahusay. Mula sa alamat na hindi man lang nahulog sa loob ng 23 taon ng pag-akyat hanggang sa huling kwento ng rock climber na namatay sa pinakadi inaasahan at nakakatakot na paraan. 5 lalaki. Mas marami silang karanasan sa pag-akyat sa matatarik na bato kaysa sa naibubunga ng karamihan sa mga bansa sa loob ng isang henerasyon. Lahat sila ay namatay habang ginagawa ang bagay na 10,000 beses na nilang nagawa noon. Pero kapag pinagsama, sila ang 5 sa pinakamatitinding pagkamatay sa kasaysayan ng pag-akyat sa bato. Sa susunod na 2 oras, makikita nyo mismo kung paano yon nangyari. Umupo ka na. Hulyo 5, 2009, Dykewall, California. Mag-isa siyang umakyat sa mainit na granite. Walang lubid, harness, sapatos pang-akyat lang, kamay na may chalk at 30 taong alam niya eksakto ang kaya ng katawan niya. Pampainit lang ang ruta sa harap niya, 80 talampakan ang taas. Halos walang hinihingi sa kanya ang ganitong pag-akyat. Iniabot ng kaliwa niyang kamay ang hawakang naabot na niya ng 100 beses noon. Ito ang nangyari sa mga huling minuto ni John Bachar. Maligayang pagdating sa hangganan. Sa edad na 17, nagpasya si John Bachar na maging pinakamahusay na rock climber sa mundo. Siguro tatawagin mo siyang baliw. Tumigil siya sa pag-aaral at dumating sa Yosemite Valley noong 1975 sakay ng pulang Volkswagen van, dala ang sapatos pangakyat, alto saxophone at katawan na akmang-akma sa pag-akyat sa bato. Ang pag-akyat ang naging sentro ng kanyang buhay. Wala siyang interes kundi dito lang. Nung bata siya, nadiskubre niya ang Stony Point, isang sandstone bouldering spot sa San Fernando Valley. At doon na nawala ang saysay ng lahat ng iba pa. Naalala ng isang lokal na umaakyat, nakita niyong umakyat si John noong teenager pa ito at ito ang kanyang sinabi. Nang nagsimula akong umakyat, narito na si Bachar. Nasa high school pa siya noon, mas magaling na siya kaysa sa lahat ng iba. Mabagal siya, eksakto, perpekto. Sa Yosemite, napabilang siya sa grupo ng mahuhusay na batang umaakyat na ginawang tahanan ang lambak na ito at obsesyon ng pag-akyat. Tinawag silang Stone Masters at nanirahan sa mga van at tent sa Camp 4. Minsan umabot ng ilang buwan, umaakyat sila araw-araw. Pinalalawak nila ang hangganan ng sport at alam nila ito. Para maintindihan ang dahilan ng pagkamatay ni John Bachar, dapat mo munang maunawaan ang mundong ginagalawan niya. Oo, sa malaking bahagi ng dekada 50 at 60 ang layunin sa isang malaking pader ay makarating lang sa tuktok kahit anong paraan. Gumamit ang mga umaakyat ng metal spike na ipinupukpok sa bitak bilang tapakan. Gumamit sila ng lubid para hilahin ang sarili pataas. Ang bato ay problemang dapat lutasin gamit ang kagamitan. Wala namang masyadong nag-alala sa itsura nito. Binago ng Stone Masters yon. Ang kanilang filosofiya ay simple at radikal sa parehong panahon. Kamay at paa lang ang gamitin sa bato. Walang tulong ng kagamitan at huwag humatak sa sarili pataas gamit ang kagamitan. Kung hindi mo kayang akyatin gamit ang sarili mong lakas, hindi ka pa handa para dito. Tinawag nila itong free climbing at naabot ang taas na di pa nararating noon. Noong 1975 sina John at iba pang Stone Masters, ang unang malayang umakyat sa rutang Astroman sa east face ng Washington Column, isang kilalang napakahirap na pader na puno ng mga pitch na dati ay naaakyat lang ng pinakamahusay na climber sa tulong ng kagamitan. Inyayat nila ito gamit ang sariling lakas. Naging isa ito sa mga pinakapinagdiwang pag-akyat sa kasaysayan ng pag-akyat sa Amerika at nagtakda ng bagong pamantayan para sa kung ano ang kayang gawin ng katawan ng tao sa patayong bato. Ngunit sa grupo, namumukutangi pa rin si John. Habang ang iba ay puro akyat, siya naman ay nagsanay din. Nahumaling siya rito sa paraang wala pang sinuman sa pag-akyat ang naging ganoon noon. Binasa niya ang mga libro tungkol sa nutrisyon, katawan ng tao, paggana ng kalamnan, pagpapalakas ng kapit at mas mabilis na pagbangon. Inaral niya ang mga martial artist tulad ni Bruce Lee at sineseryoso niya ang pagpapalakas ng katawan. Ang kampo niya sa Camp 4 ay puno ng mga pabigat, hagdang nakasabit at pull-up bar. May ibang mga umaakyat na lumalapit lang para panuurin siyang mag-ehersisyo, katulad ng pagtigil mo para panuurin ang isang bagay na hindi mo pa nakita noon at hindi mo maipaliwanag. Para mas mabilis siyang umakyat, nag-imbento siya ng gamit na tinawag na Bachar Ladder.
Isa itong nakalaylay na lubid na hagdan ng mga 18 talampakan, ang haba na may mga kahoy na baitang na maaari mo akyatin gamit lang ang iyong mga kamay, hindi ginagamit ang iyong mga paa. Mukhang madali pero hindi. Ngayon, mayroong bersyon ng konseptong yon sa halos lahat ng climbing gym sa buong mundo. Itinayo ni John ang orihinal sa pagitan ng mga puno ng Camp 4 noong dekada 1970. Sa rurok ng kanyang kakayahan, nakakagawa siya ng 1-arm pull-up habang may hawak na 12 at kalahating libra na dumbbell sa kanyang isang kamay at 2 2-arm pull-up na may higit sa 100 libra na nakatali sa kanyang baywang bilang bahagi ng regular niyang pagsasanay. Ginawa lahat yun ni John para maging mahusay sa kahit anong ruta na walang posibilidad mahulog. Hindi lang malabong mangyari, imposibleng mangyari talaga. May isa pang dahilan kung bakit nahumaling si Bachar sa perpeksyon. Oo, ang mga Stone Masters ay free climber na gumagamit lang ng kamay at paa sa bato at may lubid na ikinakabit nila sa mga proteksyon habang umaakyat para saluin sila kapag nahulog. Itinuturing na itong matapang at makabago para sa panahong yon. Si John ay humigit pa ron. Inalis ni John ang lubid. Ang pag-akyat na walang lubid, harness o proteksyon ay tinatawag na free soloing. Hindi si John ang nakaimbento nito, pero siya ang unang gumawa nito ng tuloy-tuloy at sistematiko sa mga antas ng pag-akyat na nagpatahimik sa mundo ng mga umaakyat. Noong 1976 sa edad na 11, nagpasya siyang akyatin ng isang 400 talampakang granite na pader na tinatawag na New Dimensions. Ang rutang ito ay may gradong 5.11A na siyang pinakamahirap noon. At nagpasya si John na akyatin ito ng walang lubid. Nagtagumpay siya. Para sa marami, ito na siguro ang tampok ng kanilang karera. Para kay John, ito ay simula pa lamang. Noong 1979, inakyat niya ang 3 pitch na granite ruta sa Yosemite na Nabisco Wall. Kinailangan niyang akyatin ang halos 1,000 talampakang patayong bato nang walang lubid sa mga bahagi na hirap tapusin kahit ng elite na umaakyat kahit may gamit. At nagawa niya ito ng maayos. Pagkatapos, itinuon niya ang pansin sa rutang tinawag na moratorium. Ito ay 500 talampakang patayong batong granite sa Yosemite. Iba ito sa mga nauna niyang pagtatangka. Nagpasya siyang i-free solo ito kahit hindi pa niya ito naakyat noon. Sa pag-akyat, tinatawag itong on-site solo at itinuturing itong pinakamapanganib na bagay na maaaring kusang gawin ng isang tao sa bato. Habang umaakyat siya, hindi niya lubos na kontrolado ang sitwasyon. Bawat kilo sinusubok ang hangganan niya. Nakarating siya sa tuktok at bumaba, ngunit imbes na karaniwang kasiyahan pagkatapos umakyat, iba ang kanyang naramdaman. Pagkatapos, inilarawan niyang parang hungkag ang pakiramdam niya sa tuktok na para bang nakalusot siya sa isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Ibig sabihin, naging bahagi ang swerte, ngunit para kay John Bachar, hindi ito katanggap-tanggap sa kanyang pilosopya. Ang swerte ay nangangahulugan na ang pagitan niya at ng lupa ay lumiit sa antas na hindi na niya lubos na matitiyak. Simula noon, nagpasya siyang mag-free solo lang sa mga rutang naakyat na niya gamit ang lubid ng maraming beses at kabisado na niya ang bawat galaw. Ang mismong solo ay magiging isang dalisay na pagpapakita ng husay, kontrol, hindi lang basta pagkaligtas, ang pamantayan. Iyan ang pilosopya niya sa pag-akyat na nagresulta sa record na di pa nakita sa sport noon. Si John ay nakaakyat sa mga rutang, hindi man lang naakyat ng karamihan sa mga seryosong umaakyat kahit may lubid. Sa mahigit 30 taon tinatayang isa tuldok, 5 milyong talampakang bato ang inakyat niya ng walang proteksyon. Katumbas ito ng pag-akyat mula antas dagat hanggang tuktok ng bundok Everest na mahigit 50 beses na walang anumang nakakabit. Hindi ginagawa ni John ito para magyabang o dahil sa kayabangan. Para sa kanya, karaniwan lang ang pag-akyat ng walang lubid, katapatan lang ito. Ito ay mga taong kumikilos sa mundo nang ganap na may pananagutan sa bawat desisyon gaya ng nilayon ng kalikasan. Ayon sa kanya, lahat ay umaakyat ng walang lubid. Kahit naglalakad ka papunta sa tindahan, para ka na ring umaakyat ng walang lubid. Depende lang ito sa hirap ng ruta. Gusto ni John na maintindihan niyo ng lahat. Noong 1981 nag-anunsyo siya sa Yosemite Climbers ng gantimpalang $10,000 sa sinumang makakasunod sa kanya ng isang araw na walang tali. Sumabay ka lang sa batong pipiliin niya at uwi ka na may $10,000. Wala ni isa ang tumanggap ng hamon. Ang pinakamagagaling na umaakyat sa mundo, makakasabay niyang nagsasanay araw-araw na alam ang kakayahan niya, ay tiningnan lang ang alok niya at walang sinabi. Ipinakita ng katahimikan ang lahat.
Si John Baker ay naging kakaiba sa sport at wala pang angkop na salita para dito. Pagsapit ng kalagitnaan ng dekada 80, naging tanyag sa buong mundo si John Baker sa paraang wala pang sinumang climber noon. Nagsolo siya sa delikadong ruta ng live sa TV ads. Nanalo rin siya sa mga survival games. Naglabas ang Rolling Stone ng artikulo tungkol sa kanya bago pa naging tampok ang climbing sa kanilang pabalat. Naging mukha siya ng sport na hindi kilala ng karamihan sa mga Amerikano at gumawa ng mga bagay sa kamera na hindi nila akalaing totoo. Minahal siya ng buong mundo. Walang ruta o bundok na pipigil sa kanya. Wala ni isang umaakyat sa mundo ang magtatangkang gawin yon. May highway sa Nevada na gagawa ng hindi nagawa sa 30 taong pag-akyat sa bato. Noong Agosto 13, 2006 si John Baker ay nakaupo sa loob ng kotse pauwi mula sa isang trade show sa Salt Lake City. Noong panahong iyon, 49 na taong gulang si John. Patuloy pa rin siyang umaakyat pero higit pa siya roon. May matagumpay na negosyo siya, anak na si Tyrus at buhay na malayo na sa pulang Volkswagen van na sinakyan niya 30 taon nang nakalipas. Katabi niya si Steve Carafa, kasosyo niya sa negosyo at matalik na kaibigan. Kasama rin sa kotse ang kasintahan niyang si Anastasia. Sana'y nakakabagot ang biyahe pa uwi pero malapit sa hangganan ng Nevada, lumihis ang kanilang sasakyan sa kalsada. Walang nakakaalam kung bakit. Walang ilegal na sangkap o ibang sasakyang sangkot, isang tuwid na highway lang sa disyerto. At pagkatapos, nang walang anumang babala, lumihis na lang ang kanilang kotse. Agad namatay si Steve sa banggaan, habang si Anastasia ay bahagyang nasugatan at nakaligtas. Buhay pa si John nang dumating ang mga paramedic. Inilipad siya ng helikopter sa Utah para sa agarang gamutan. Ang natuklasan ng doktor ay mabigat na dagok sa kanyang karera. Nabali niya ang 5 bertebra sa kanyang leeg. Ang cervical na gulugod ay bahagi ng gulugod sa iyong leeg. Binubuo ito ng 7 bertebra na magkapatong mula ilalim ng bungo hanggang balikat. Dumaan sa gitna ng 7 buto ang iyong spinal cord. Ang bawat utos para igalaw ang daliri o humawak ay dumadaan sa makitid na daanan sa leeg mo. Nabali ni Bakar ang 5 sa 7 bertebra. Ang pinakamatinding bali sa mga iyon ay nasa pinakataas ng cervical spine mismong sa base ng bungo. Sinabi ng mga doktor kay John na kung naiba lang ng katiting na bahagi ng 1 pulgada sa alinmang direksyon ng bali, maaaring naparalisa siya mula leeg pababa. O baka namatay na siya bago dumating ang mga paramedic. Kinailangan siyang operahan at maglagay ng bakal at tornilyo sa gulugod para mapagdikit ang mga nabaling bahagi dahil sa aksidente. Wala siyang insurance at malaki ang bayarin niya. Kumalat ang balita at nag-ambagan ang komunidad ng umaakyat para sa lalaking nagpaangat ng sport. Nabayaran ang kanyang mga bayarin. Tagumpay ang operasyon. Sa kabila ng lahat, nakalakad muli si John sa sarili niyang mga paa. Isa itong medical na himala pero hindi na muling magiging katulad ng dati si John. Nang pagdugtungin ng mga surgeon ang cervical vertebrae niya, na-stabilize ang mga buto pero di naayos ang mga nasirang ugat. Ang mga buto ay gumagaling sa paglipas ng panahon. Hindi ganun gumagana ang mga ugat. Minsan, hindi sila lubusang gumagaling. Ang kondisyong ito ay tinatawag na natitirang pinsala sa ugat, isang permanenteng abala sa mga signal mula utak dumadaan sa gulugod sa leeg papunta sa braso at kamay. Ang problema sa kondisyong ito ay hindi ito palagian. Maaring hindi ito mapansin ng ilang araw o kahit ilang linggo. Pagkatapos, bigla na lang nawawala ang senyales ng walang babala o dahilan. Ang utos ay lumalabas mula sa utak, bumababa sa pinagdugtong-dugtong na mga bertebra at kung saan man sa nasirang daanan na yon, ito ay nawawala. Ang kalamnan sa dulo ay naghihintay ng utos na hindi talaga dumarating. Sa kaso ni John, ang pinsalang iyon ay nanatili sa isang kamay at braso. May mga araw na pagising niya, maayos ang lahat. Minsan, kahit simpleng tasa ng kape lang, tinatraidor pa rin siya ng kanyang kamay. Hindi ito dramatiko na biglang pang-ingisay o tuluyang pagkawala ng galaw, kundi parang humina lang. Yung kapit na 10, parang 6 na lang ngayon. Ang mga daliri niya, ikalahating segundong mabagal sumunod sa utos ng utak niya. Para sa marami, abala lang yon. Para sa free solo climber, ang 6 kapag kailangan ng 10 ay hindi lang abala, sentensya ng kamatayan. Para kay John, ang pinakamasama ay hindi niya matukoy kung anong klaseng araw iyon hanggang nararanasan na niya ito. Walang palatandaan sa katawan niya tuwing umaga na masama ang araw.
Okay naman siya pero biglang hindi na maganda pakiramdam niya. Kahit ganun, tuloy pa rin siya sa pag-free solo. Ganun talaga siya. Ito lang ang sarili niyang kilala. Ang pagtigil ay parang isuko ang oksiheno. Kaya para makaangkop sa pinsala niya, gumawa siya ng mga pagbabago. Hindi na siya umakyat hanggang sa sukdulan ng kakayahan niya at sa halip ay pumili ng mga rutang pasok na pasok sa kaya niya. Mga rutang malayo sa kanyang maximum na kahit sa masamang araw, kahit sa araw na ang kamay niya ay parang 6 lang, kaya pa rin niyang akyatin. Nagfa-free solo siya nang may mas malaking palugit kaysa kailanman noon. Matagal ding ganun ang sitwasyon matapos ang aksidente hanggang sa hindi na ito gumana. Hulyo 5, 2001 linggo ng umaga, Mammoth Lakes, California. Nagising si John sumakay sa kotse at nagmaneho ng 5 minuto papunta sa isang batuhang napuntahan na niya ng daan-daang beses. Ang dike wall ay nasa itaas ng Lake George sa 9,000 talampakan. Malapit lang ito sa pintuan niya at kabisado ni John ang lugar. Pinili niya ang rutang Mr. Kamikaze noong umaga na yon, may gradong 5.10A at taas na 80 talampakan. Para kay John, parang profesional na sprinter na nagjo-jog lang papunta sa kanto ito. Ginamit nila ito bilang pampainit 2 araw na ang nakalipas. Wala na siyang tali sa katawan, hindi na kailangan. May iba ring umaakyat sa batuhan nung umaga, nag-aayos ng gamit, nagche-check ng anchor at nag-uusap. Wala ni isa sa kanila ang nakatingin sa kanya. Biglang may malakas na lagabog na parang bumagsak ang mabigat na bato, sinundan ng mahina at pigil na yungol tapos katahimikan. Tumingin ang mga umaakyat sa paanan ng pader at namataan ng maliit na ulap ng alikabok na tumataas mula sa lupa. Dali-dali silang tumakbo papunta sa lugar sa loob ng 1 minuto at nakita nila si John na nakahiga sa paanan ng bangin. Hindi siya tumutugon. Agad silang lumapit sa kanya, may tumawag sa 911 at may isa pang kumuha ng first aid kit. Kinakausap siya ng mga umaakyat na nasa paligid niya habang naghihintay, pinagmamasdan kung may kahit anong senyales ng pagtugon. Walang anumang tugon, dumating ang rescue team at inilipat siya palabas ng bangin gamit ang stretcher na may gulong. Binuhat siya papunta sa gilid ng Lake George at isinakay sa bangka para tumawid. May ambulansyang naghihintay sa kabila. Dinala siya nito sa ospital ng Mammoth, ngunit huli na ang lahat. Pumanaw si John Baker noong hapon din yon, siya ay 52 taong gulang. Lahat ay nagtangkang unawain ang nangyari. Paano na disgrasya ang pinakamahusay na free soloist sa isang simpleng warm-up na ruta? Ano ang nangyari sa itaas? Ilang araw matapos ang aksidente, bumalik si Hermas Farnos, isang climber, sa Mr. Kamikaze sa hiling ni Paula, partner ni Bakar, at ininspeksyon ang bawat hawakan sa ruta. Maingat niyang sinuri ang pader, naghahanap ng palatandaan ng bagong bato o bahaging natanggal. Minsan, may nababasag na hawakan sa granite. May natatanggal na tipak sa pader at biglang nawawala ang inaasahang hawakan. Sana'y naipaliwanag nito ang lahat pero wala siyang nakita. Makalipas ang 1 buwan, inakyat ni Paula ang ruta at kinumpirma ito. Bumbu pa rin ang bawat hawakan, hindi siya pinabayaan ng pader. Pero nang lumabas na ang ulat ng autopsy niya, dun nalaman ng kwentong hindi masabi ng bato. Ang sanhi ng pagkamatay ay pagdurugo sa utak. Nauntog ni John ang ulo niya sa matulis na bato sa paanan ng pader at yon ang natapos sa lahat. Ngunit ang iba pang natuklasan ang nagpatahimik sa lahat. Parehong nabali ang mga pulsuhan ni John Baker, pareho ring nabali ang kanyang mga bukong-bukong. 4 na bias ang nabali. Ibig sabihin, may malay siya habang bumabagsak. Habang nahuhulog siya, lumalaban ang katawan niya. Iniunat niya ang mga braso at sinubukan ng mga kamay niyang may masapo, mapabagal ang bagsak o makahawak ng kahit ano sa pader. Inihanda ng kanyang mga binti ang sarili para sa pagbangga. Ginagawa niya ang nakasanayan sa bato, naglulutas ng problema at hinahanap ang paraan para makalusot. Sa madaling salita, hindi lubos na ikinagulat niya ang kanyang pagkahulog. Sa mga huling segundo, alam niya ang pagkakamali. Ang pinakakapanipaniwalang paliwanag ay mula sa isang climbing forum user na nagsabing kilala niya si Bachar at nakausap ilang araw bago ito namatay. Isinulat ng taong yon na ang mga naging usapan namin nung nakaraang linggo at nung araw bago yon tungkol sa bigla niyang pagkawala ng lakas at koordinasyon sa braso ang dahilan ng trahedyang ito. Sa totoo lang, napakasimple lang kapag pinagsama. Inabot niya ang hawakan sa pader na dati na niyang nahawakan daan-daang beses pero wala pa ring senyales na dumating gaya ng dapat.
Bumigay ang katawan niya sa pinakamasamang pagkakataon. Naisip ko kung ano ang iniisip ni John Bakar sa mga huling sandali. Iniisip ko kung ang taong 30 taon nang mas sigurado kaysa sinuman sa mundo ay naramdaman sa sandaling iyon ang kawalan na inilarawan niya dekada na ang nakalipas na parang nakalusot siya sa isang bagay na hindi niya dapat ginawa. Noong 1983, 26 na taon bago mamatay, nagbigay si John Bakar ng tampok na panayam sa Rolling Stone magazine. Tinanong siya tungkol sa kamatayan. Sabi niya, baka malaman kong hindi ko pala kontrolado ang lahat gaya ng akala ko. Baka bigla na lang akong mamatay. Mas gusto ko ito kaysa mamatay sa higaan sa edad na 80. Ginawa ni John ang nakamamatay na pasya na magtiwala sa katawan niya kahit may babala na itong bumibigay. Oktubre 23, 2006, Leaning Tower, Yosemite Valley. Isang 47 taong gulang na umaakyat ay nakatayo 500 talampakan mula sa lupa. Ramdam ang init ng araw sa muka. Sugatan ang kanyang mga kamay dahil sa mahirap na trabaho. Sa ibaba, ang lambak ay nababalot ng liwanag ng taglagas. Sa itaas, siya at ang bato lang. Tapos na ang mahirap na bahagi. Ilang araw niyang pinagpraktisan ang ruta, nalampasan ng hirap at ngayon kailangan na lang niyang bumaba sa mga nakapirming lubid para matapos na ang akyat niya sa araw na yon. Simple, karaniwan. Ang ganitong bagay ay ginawa na niya ng 10,000 beses sa kanyang buhay. Maliban na lang sa mangyayari sa susunod na 2 segundo na ikagugulat ng mga umaakyat sa buong mundo. Sa ilang araw, babaguhin ng mga gumagawa ang disenyo ng kagamitan. Pagkalipas ng 18 taon, ituturo pa rin ang kanyang pangalan sa bawat kurso ng pag-akyat bilang sandaling nagbago ang lahat. Ito ang hindi kapanipaniwalang kwento ni Todd Skinner. Binago ni Todd Skinner ang mundo ng rock climbing. Tinawag siya ng mga tao bilang Michael Jordan ng esport na ito. Sa totoo lang, kung susuriin ang mga nagawa niya, hindi naman labis ang paghahambing. Ipinanganak si Todd noong Oktubre 27, 1958 sa Pindale, Wyoming. Ang ama niya ay may wilderness school, kaya lumaki si Todd na umaakyat sa mga bato sa Burnt Lake. Sa edad na 11, naabot niya ang tuktok ng Gannett Peak, ang pinakamataas na punto sa Wyoming na may taas na 13,804 na talampakan. Isa siya sa mga pinakabatang umakyat na nakatayo sa tuktok na iyon. Pero ang ginawa niya pagkatapos ng kolehiyo ang nagbago ng lahat. Sa edad na 30, nagpasya si Todd na subukan ng isang bagay na inakala ng mga tao na imposibleng mangyari. Noong dekada 80, sumikat ng husto ang free climbing. Ang mga umaakyat mula sa iba't ibang panig ng mundo ay patuloy na sumusubok ng mas mahihirap na grado sa mga batong pader. Pinapatunayan na kayang gawin ng tao ang mga bagay na tila imposible lang 1 dekada ang nakalipas. Pinakamainit ang revolusyon sa Yosemite Valley, California. Sa free climbing, kamay at paa lang ang gamit sa pag-akyat sa bato. Ang lubid ay para saluhin ka lang kung mahulog ka. Bawal itong hilahin o gamitin ang gamit para umakyat. Dapat purong pag-akyat. Noong dekada 80, iyan ang batayan kung sino ang tunay na umaakyat. Nagdulot ito ng problema sa Yosemite. Para maintindihan, kailangan mong malaman ang tungkol sa El Capitan. Isa itong 3,000 talampakang patayong pader ng granite na tumataas mula sa Yosemite Valley sa California, isa sa mga pinakatanyag na pader ng bato sa buong mundo. Mula sa iba't ibang bansa, dumarayo ang mga umaakyat para tumayo at tumingala rito. Noong 1988, dahan-daang beses nang naakyat ang El Capitan, pero bawat pag-akyat ay gumamit ng mga pantulong sa pag-akyat at paghila sa mga gamit na ipinukpok mo sa bato gamit ang mga kagamitan para makatulong sa pag-akyat, hindi lang ang mga kamay at paa mo sa bato. Kaya ang tanong, posible bang akyatin ng malaya ang El Capitan? Karamihan ang nagsabing hindi dahil sobrang laki, hirap at tuloy-tuloy ang pagsubok. Ang pinakamahirap na bahagi ay may gradong 5-13 na ibig sabihin sobrang hirap, halos imposibleng akyatin. Kailangan mong tiisin ang ganong hirap sa libu-libong talampakan, kaya maraming umaakyat ang nagsabing imposible ito. Pero may gustong sabihin si Todd na maaring magpabago sa paniniwala ng mga umaakyat tungkol sa kung ano ang posible. Noong 1988, sinubukan ni Todd at kasamang si Paula Piana na akyatin ng malaya ang Soloff Wall, isa sa tanyag na ruta ng El Capitan. 3 taon silang naghanda, paulit-ulit na inakyat at binaba ang parehong bahagi, pinapraktis ang galaw at minememorya ang tamang pwesto ng kamay at paa. Halos 40 araw silang nanatili sa pader, pabalik-balik sa pinakamahirap na bahagi hanggang masanay sila sa bawat galaw. Pagkatapos, naglaan sila ng 9 na araw para tapusin ito mula itaas hanggang ibaba. 9 na araw silang namuhay sa pader, natutulog sa mga tent na nakasabit libu-libong talampakan ng taas at ginagawa ang ilan sa pinakangahihirap na akyat sa bato gamit lang ang mga kamay at paa. Pero nagawa nila. Sa ika-9 na araw, narating nila ang tuktok.
Ito ang unang malayang pag-akyat sa isang malaking pader sa El Capitan. Ang unang umakyat ng 3,000 talampakang granite gamit lang ang katawan at bato. Nagbago ng tuluyan ang Yosemite dahil sa akyat na yon. Napatunayan na posible ang free climbing hindi lang sa maikling ruta kundi pati sa pinakamalalaking pader sa mundo. Ngunit hindi roon natapos si Todd. Noong 1995, nagpunta siya sa Pakistan at inakyat ang silangang pader ng Trango Tower. Ito ang unang grade 7 free climb sa mundo, ang pinakamataas na antas ng kahirapan noon. Ang ruta ay mahigit 20,000 talampakan ng taas at sina Todd at ang grupo niya ay 60 araw na namuhay sa gilid ng bundok. Naganap ito sa pinakamapanganib na panahon sa kasaysayan ng Karakoram kung kailan maraming umaakyat sa mga katabing tuktok ang namatay sa mga avalanche at ang mga bagyo ay nagkulong ng mga ekspedisyon sa tent ng ilang araw. Ang kanyang kasama sa pag-akyat sa Trango, si Bobby Model, ay naalala ang isang pagkakataon kung saan sila ay naipit sa kanilang tent ng siyam na sunod-sunod na araw dahil sa isang malakas na bagyo. Balot ng yelo ang pader sa itaas nila. Sumuko na at umalis ang karamihan sa ibang ekspedisyon. May sinulat si Todd sa pader ng tent na sumasalamin sa pagkatao niya. Kailangan mong sipain ang kadiliman hanggang sa ito'y magdugo ng liwanag. At noong Setyembre 7, 1995 matapos ang 60 araw sa pader, narating nila ang tuktok natapos nila ang kauna-unahang grade 7 free ascent sa mundo. Iyan ang pinakamataas na antas ng kahirapan noon sa 20,000 talampakang pader at sa pinakamapanganib na panahon ng Karakoram. Sa kanyang karera, nakagawa si Todd ng mahigit 300 unang pag-akyat sa 26 na bansa na muhay at huminga siya para sa pag-akyat sa pinakamataas na antas. Mas naintindihan niya ang mga panganib kaysa karamihan, pero lahat ng karanasan at kaalaman niya ay malapit nang magkanulo sa kanya sa pinakamasamang paraan. Oktubre 23, 2006, Lunes ng hapon. Mainit ang araw sa ibabaw ng Yosemite Valley. Nakatayo si Todd sa Leaning Tower, 500 talampakan sa ere, nakang-ite. Sugatan ang kamay niya mula sa pagsiksik sa bitak at may tape ang mga daliri. Pagod na pagod siya. Habang nakatayo siya sa mataas na pader, kontento siya, tapos na ang mahirap na bahagi. Ilang araw niya nang pinaghirapan ng ruta at narating na rin niya ang tuktok. Magrarapel na lang siya pababa para matapos na ang pag-akit niya ngayong araw. Ikinabit niya ang sarili sa fixed line gamit ang laking carabiner na kumaklik habang sinasara. Ayos ang lahat, eksaktong tulad ng ginawa niya na ng 10,000 beses noon. Ang hindi alam ni Todd ay may suot siyang parang bomba na sasabog anumang oras at sa susunod na 2 minuto sasabog ito. Para maintindihan kung bakit, kailangan kong dalhin kayo pabalik sa ilang araw na nakalipas at ipaliwanag ang nangyari sa gamit na araw-araw ginagamit ni Todd. Oktubre 11, 2006 na. Si Todd at kasama niyang umakyat na si Jim Hewitt ay nasa paanan ng Leaning Tower sa Yosemite, inayos ang gamit at naghanda para sa panibagong araw ng pag-akyat. Si Jim ay 34 na taong gulang at taga-California. Ilang araw na nilang pinagtatrabahuhan ang rutang Jesus Built My Hot Rod. Matatagpuan ito sa nakausling kanlurang pader ng Leaning Tower at sinusubukan ni Todd ang unang free ascent. Para kay Todd, hindi ito Everest. Hindi ito ekspedisyong minsan lang dumarating sa buhay. Parang ensayo o pagsasanay lang yung proyektong ginagawa sa pagitan ng malalaking akyat. Gumugugol ka ng araw sa paakyat at pababa sa parehong bahagi, inaalam ang pinakamahirap na galaw, hinihila gamit at natutulog sa pader sa nakasabit na tent. Mahirap at technical ang trabaho, pero ito ang uri ng gawain na daan-daang beses nang ginawa ni Todd sa kanyang karera. Habang tinitingnan nila ang kagamitan ng umaga, may napansin si Jim. Sobrang pudpod ng belay loop ni Todd, halos napupunit na at nagkakahiwa-hiwalay ang mga sinulid, nakita ito ni Jim. Tinataya niya kalaunan ng mga 15 hanggang 20% ng napupudpod dito. Ngayon, isipin mong ikaw si Jim. Ikaw ang mas batang umaakyat. Kasama mo ang isang alamat na mas marami na siyang nakalimutan tungkol sa kaligtasan sa pag-akyat kaysa sa malalaman kailanman ng karamihan, tapos sasabihin mong delikado ang gamit niya. Pero si Jim at kapuri-puri yon nagsalita. Binigyang diin ko sa kanya na hindi maganda yan, sabi ni Jim. Tiningnan ni Todd ang loop na alam niyang pudpud na. Hindi ka aakyat ng ganun karaming araw sa mga lubid nang hindi mapapansin bugbog na ang gamit mo. Hindi rin niya binabaliwala si Jim. Sabi lang niya, tama ka, may paparating na akong bagong harness. Aminado siya. Na-order na ito. Ilang araw na lang ng pag-akyat at papalitan na niya ito. Napag-usapan din na dagdagan ng webbing ang loop para mas ligtas. Habang nag-uusap sila, wala namang nagmamadali. Ganito kasi ang mga harness. Ang climbing harness ay may ilang bahagi. Mayroong sinturon na pumapalibot sa iyong baywang, mga loop para sa hita na pumapalibot sa iyong mga hita, at nag-uugnay sa dalawang bahagi sa harap ay isang loop ng webbing na tinatawag na belay loop.
Ito ang pinakamatibay na bahagi ng harness mo. Kapag bago pa, kaya nitong magdala ng mahigit 6,000 pounds ng puwersa, mas mabigat pa sa katawan mo at sa puwersa na matinding pagkahulog. Ginawa ito para maging matibay, kaya kahit 15 o 20% pudpod, dapat kaya pa rin suportahan ang bigat na lampas sa isang tao. Ilang araw nang gamit ni Todd ang harness, umaakyat, bumababa at nagrarapel siya dito ng walang problema. Gumawa sila ng delikadong desisyon na mukhang makatuwiran. Magpapatuloy silang umakyat habang hinihintay ang bagong harness. Ilang araw pa, ayos lang. Hindi na namin muling pinag-usapan yon, sabi ni Jim. Pero ito talaga ang nangyari sa belay loop ni Todd na hindi nila lubos maintindihan. Para makabalik sa taas ng mga lubid araw-araw, gumamit si Todd ng mga mechanical na gamit na tinatawag na ascenders. Kumakapit ito sa lubid at dumudulas pataas pero hindi pababa, kaya mong umakyat ng hindi na kailangang hilahin ang sarili gamit ang kamay. Parehong nakakabit ang dalawang ascender ni Todd sa harness gamit ang webbing na tuwirang nilusot sa belay loop na tinatawag na Gert hitch. Kumuha ka ng webbing, ipinadaan sa sarili nito at nagiging mahigpit ang lock. Pag ikinabit sa belay loop, di na umiikot at nananatiling nakalock sa posisyon. Ganito ang nangyayari noon. Si Todd ay umakyat ng libu-libong talampakang lubid sa ilang araw gamit ang mga ascender na nakakabit sa belay loop niya. Sa bawat pag-akyat niya, paulit-ulit na kumikiskis ang mga nakakabit sa parehong bahagi ng loop. Parang lubid na pinuputol ang isa pang lubid ng libu-libong beses araw-araw. Mas malala pa, ang bahagi kung saan nangyayari ang pagkasira ay malamang na natatago sa ilalim ng kanyang mga leg loop. Yung parte ng harness na hindi mo agad nakikita kapag suot, kaya kailangan mo pa itong hubarin at suriin para makita kung gaano na ito kalala. Dahil sa araw-araw na pag-akyat, unti-unting napuputol ang webbing sa tuloy-tuloy na pagkiskis, hibla kada hibla. Sa 4 na araw, nagpatuloy sina Todd at Jim sa trabaho sa ruta. Oktubre 20, Oktubre 21, Oktubre 22 umaakyat, bumababa, hinihila ang mga gamit. Sa bawat hakbang ni Todd, may mga natatagong hibla na napuputol. Balik tayo sa Oktubre 23, 2006. Tapos na si Todd at si Jim ay nasa itaas ng ruta. Nagtatapos na sila sa araw na yon. Bukas, babalik sila para ipagpatuloy ang pagsulong tungo sa unang free ascent. Si Todd, gamit na lang muscle memory, inihanda ang kanyang rappel. I-clip ang device sa lubid, ipasok ito, ilock ang carabiner. Click, lahat ay eksaktong katulad ng ginawa niya, 10,000 beses na noon. Umupo si Todd paatras, lumipat ang bigat niya sa harness at biglang naputol ang loop. 1 segundo lang, ligtas pa siyang nakarapel. Sa susunod na segundo, nahuhulog na siya sa 500 talampakan sa himpapawid. Maiisip ko lang kung ano ang kumasok sa isip ni Todd sa kalahating segundo. Ang biglang pagkaalam na may mali, sandaling pag-unawa at wala na siyang magagawa. Nahulog si Todd ng 500 talampakan sa mga bato sa paanan ng Leaning Tower at agad namatay. Pagdating ng mga tagapagligtas kinahaponan, natagpuan nila si Todd na nakahiga sa mga bato at nandoon pa rin ang ebidensya ng nangyari. Ang rappel device niya ay maayos pa ring nakakabit sa lubid, nakakandado ang locking carabiner, ayos ang lubid at matibay ang anchor sa itaas. Bawat bahagi ng sistema ay gumana ng perpekto, lahat maliban sa belay loop. Kinabukasan, nakuha ng mga ranger ang natira nito sa mga halaman sa paanan ng pader. Matapos masuri, natuklasan nila na ang webbing ay sobrang pudpud sa naputol na bahagi. Ito ang dahilan ng pagkamatay ng isa sa pinakadakilang climber na nabuhay kailanman. Ang mga hibla ay naputol dahil sa ilang linggong pagkiskis. Unti-unting nabubuo ang ganitong pinsala at hindi napapansin hanggang sa hindi na kayanin. Lumalala ang ganitong pinsala habang 4 na araw kang umaakyat kahit may nagsabing hindi maganda yan. Nang una kong marinig ang kwento ni Todd, naisip ko agad na typical itong kaso ng sobrang kumpiyansa. Isang alamat na akala niya hindi na niya kailangan ang mga pangunahing alituntunin. Isang mahusay na umakyat na tumigil sundin ang sariling panuntunan sa kaligtasan. Pero habang mas iniimbestigahan ko, napagtanto kong hindi yon ang dahilan. Hindi ito kayabangan. Hindi ito si Todd na nag-iisip, sobrang eksperto ko na para mahalaga pa ito. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Nang ituro ni Jim ang pudpod na loop noong Oktubre 19, hindi siya binaliwala ni Todd. Hindi siya nagdepensa. Hindi niya sinabi na, alam ko ang ginagawa ko o wag mo nang alalahanin. Ang sabi niya, tama ka, may paparating na akong bagong harness. Inamin niya ang problema, na-order na niya ang pamalit. Alam niya ang kailangang ayusin yon. Pinag-usapan pa nila ang dagdag na webbing bilang backup. Hindi ito kilos ng taong nag-aakalang hindi siya mapapahamak. Sa halip, mas banayad at makatao ang nangyari. Tiningnan nila ang pudpod na loop at nagtantiya, ilang araw nang maayos ang harness.
darating na rin ang bago. Ilang akyat na lang naman. Ang loop, kapag bago, ay sapat ang tibay para magdala ng 6,000 libra. Kahit medyo pudpud na ng 15 o 20%, dapat kaya pa rin itong buhatin ng igit pa sa bigat ng katawan ni Todd. Mukhang tama ang kalkulasyon, mukhang may saysay ang lohika. At pinakamahalaga, parang kontrolado at hindi delikado, parang kaunting antala lang sa pagpapalit ng isang bagay. Yan ang tungkol sa pagiging eksperto. Hindi ka nito ginagawang pabaya. Nagbibigay ito ng kumpiyansa sa iyong pamamahala ng panganib. 10,000 beses mo nitong nagawa, kilala mo ang gamit at hangganan mo. Alam mo kung ano talagang mapanganib kumpara sa kung ano lang ang mukhang mapanganib para sa mga hindi pa ganoon karanasan. Minsan, ang labis na kumpiyansa sa sarili mong paghusga ang nagbubulag sa'yo na wala na palang puwang magkamali. Matinding dagok sa mundo ng pag-akyat ang balita ng pagkamatay ni Todd. Naipahayag ni Ken Yeager, presidente ng Yosemite Climbing Association, ang nararamdaman ng marami. Nagsimula na mag-alala ang mga tao tungkol sa luma nilang harness. Alam kong bibili ako ng bago. Si Paul Piana, 30 taong kasangga ni Todd sa pag-akyat, ay sumulat, ang pinakamatalik kong kaibigan, ang pinili kong kapatid. Mas masakit ang pagkawala ni Todd dahil pwede sanang naiwasan ng aksidente. Noong Oktubre 28 na sanay ika-48 kaarawan ni Todd, mahigit 500 kaibigan at pamilya ang natipon sa Sinks Canyon Center malapit sa Lander, Wyoming sa labas sa ilalim ng buwan. May slideshow, bonfire at kandila sa 2 malaking birthday cake. Lahat ay kumanta ng happy birthday para sa lalaking wala roon. May isang konkretong resulta mula sa pagkamatay ni Todd. Ang Black Diamond Equipment, isa sa pinakamalalaking tagagawa ng climbing gear sa mundo, ay naglunsad ng testing program dahil sa insidente. Sinubukan nila ang mga nasirang belay loop at kahit 50% ng webbing ang naputol, kinaya pa rin ng mga loop ang mahigit 3,800 pounds ng puwersa. Kahit 75% ng naputol, nakayanan pa rin nila ang halos 3,000 pounds. Kahit 70% na naputol, nakakaya pa rin ng loop ang 777 pounds. Kaya para bumigay ito sa bigat ni Todd, kailangan pa itong mas mapudpod kaysa sa nakita sa pagsusuri. Dahil sa trabahong yon, nabuo ang pinakamadalas na safety rule sa pag-akyat. Kapag nagdududa ka, huwag nang gamitin. Yan ang pamana ni Todd na nakasulat sa mga gamit. Nagpatupad din ang industriya ng tiyak na mga panahon kung kailan dapat itigil ang paggamit ng gamit. Bago mamatay si Todd, itinitigil lang ng mga umaakyat ang paggamit ng gamit kapag mukhang pudpod na ito. Matapos mamatay si Todd, ang mga patakaran ay 7 taon maximum para sa mga umaakyat para sa libangan, 1 taon para sa mga profesional na madalas gumamit nito, at 10 taon ang pinakamatagal kahit bihira gamitin. Naglabas ang Black Diamond ng isang partikular na babala tungkol sa naging sanhi ng pagkamatay ni Todd. Nagbabala sila na huwag mag-iwan ng kahit anong permanenteng nakakabit sa belay loop mo dahil napipigilan nito ang pag-ikot at nagdudulot ng naipong pagkasira na hindi mo nakikita. Sa pinakamasaklap na sitwasyon, maaari magdulot ito ng aksidenteng tulad ng nangyari kay Todd Skinner. Permanente ng kaakibat ang pangalan niya sa babalang yon na tinuturo pa sa mga kursong pang-akyat, binabanggit sa pagsusuri ng gamit at nagliligtas pa rin ng buhay matapos ang 18 taon. Binago ng pagkamatay ni Todd Skinner ang free climbing dahil pinatunayan nitong mali ang isang mapanganib na alamat. Ang alamat ng karanasan ay sapat para maging immune at hindi namamatay ang mga alamat dahil lang sa sirang gamit. Sinasabing ayos lang umakyat ulit gamit ang luma mong gamit basta alam mo ang ginagawa mo. Namatay ang Michael Jordan ng rock climbing habang ginagawa ang isang bagay na 10,000 beses na niyang nagawa. Hindi dahil hindi niya alam ang dapat gawin, kundi dahil minsan kulang ang kaalaman kapag pagod ka, abala sa pag-akyat at paulit-ulit mo nang nagawa nang walang masamang nangyari. Nobyembre 27, 2019, El Potrero Chico, Mexico. Si Brad Gobright ay nakatayo sa tuktok ng 1,500 talampakang bangin habang mabilis na lumulubog ang araw. Sugatan na ang kanyang mga kamay sa matagal na pag-akyat. Ilang oras na siyang umaakyat dito, pagod at paubos ng tubig. Wala pang 1 oras bago magdilim. Tapos nang mahirap, kailangan na lang bumaba daang beses na niya itong nagawa. Alam niya ang bawat hakbang ng kaligtasan at hindi nag-aatubili. Ito ang nangyari sa mga huling minuto ni Brad Gobright. Hindi namuhay si Brad Gobright gaya ng karamihan. Una, napaka-mobile niya at hindi ito talinghaga. Literal na Honda Civic ang bahay niya at lahat ng gamit niya ay kasya roon. Sleeping bag, portable na kalan, chuck bag, sapatos pang-akyat. Nagmamaneho siya mula Krag papunta sa iba sa kanlurang Amerika, laging nasa labas at halos araw-araw umaakyat. Bakit ganoon ang naging buhay niya? Para kay Brad, ang gusto lang niyang gawin araw-araw ay umakyat.
Ipinanganak si Brad noong Hunyo 16, 1988 sa malawak na mga suburb ng California. Halos walang kinalaman sa rock climbing ang naging pagkabata niya. Mga hiker ang kanyang magulang, hindi umaakyat pero naakit siya sa pag-akyat. Noong 5 taon siya, imbes na habulin ng bola sa soccer, inakyat niya ang goalposts. Pagsapit ng 8, naakyat naman niya ang Mount Whitney kasama ang ama niya. Ayon sa kanyang ina, pagbalik niya mula sa bundok, nag-iba na siya at hindi na raw mahalaga ang pagpasok sa paaralan. Mahalaga ang umakyat sa bato at subukan ng sarili laban sa bagay na walang pakialam sa kanyang dahilan. Ang resulta ng desisyong yon ay pambihira. Sa karera niya, nagawa ni Brad ang mga bagay na di kayang isipin ng karamihan sa umaakyat. Natapos niya ang mahigit 100 pag-akyat sa El Capitan, isa sa pinakatanyag na batong pader sa mundo. Kadalasan, 3 hanggang 5 araw ang inilalaan ng umaakyat dito, natutulog sa mga nakasabit na tent sa libu-libong talampakan, hinihila ang mga gamit at gumagamit ng kagamitan para hilahin ang sarili paakyat sa pinakamahihirap na bahagi. Pero iba si Brad, simple lang ang kanyang pilosopya. Gamitin lang ang kamay at paa sa bato. Ang lubid ay pangsalo lang kung mahulog, hindi para hilahin ang sarili paakyat. Ito ay tinatawag na free climbing at ilang beses niya itong ginawa sa mga rutang may gradong 5 tuldok 13, isang antas kung saan nahihirapan at nabibigo kahit ang mga piling profesional na umaakyat. Pero sa ilang pag-akyat, mas pinatindi pa ni Brad. Isa rin siyang free soloist, ibig sabihin, umaakyat siya ng walang lubid, walang safety system, walang backup. Isang maling hakbang, madulas na paa o hindi kumapit na kamay ay katumbas ng pagkahulog at kamatayan. Ginawa niya ito sa mga rutang tiyak ang kamatayan kapag nahulog ka. Ang pinakamahirap niyang free solo ay ang Hairstyles and Attitudes route sa El Dorado Canyon, Colorado. Bago niya akyatin ito ng walang lubid, inensayo niya ang ruta ng hindi bababa sa 50 beses na may lubid sa loob ng mahigit 1 taon. Pinagpraktisan niya bawat galaw at inalala bawat paghawak at tapak hanggang nakatatak na sa muscle memory niya ang pagkakasunod-sunod. 2 linggo bago ang aktwal na solo climb, umakyat siya hanggang sa base at bumalik. Hindi nawala ang takot kaya bumaba siya. Nang matapos niya, sinabi ni Cedar Wright na nag-film ng pag-akyat na ito ang pinaka-nakakatakot na video niya. Si Brad ay umamin din na baka nasobrahan ko yun noon. Delikado ba? Oo. Noong 2008 tinanggal siya ng kanyang mga kasamang umaakyat sa team nila sa El Capitan dahil naging sobrang mabilis at delikado na ang kanyang pag-akyat kaya hindi naligtas ang pakiramdam ng mga tao sa paligid niya. Kahit si Alex Honnold na kilala sa matapang na estilo ng pag-akyat ay may sinabi tungkol kay Brad sa panayam noong 2015. Magaling siyang umakyat pero hindi siya pinakamagaling. Sa tingin ko, mahalaga para sa kanya ang susunod na 1 o 2 taon. Marami talaga siyang potensyal, pero may pag-aalala ko para sa kanya na may basehan naman. Ang nangyari, makalipas ang 2 taon ay patunay na higit pa sa potensyal si Brad. Noong Oktubre 2017, sinubukan ni na Brad at ng partner niyang si Jim Reynolds na basagin ang speed record sa nose route ng El Capitan sa Yosemite Valley. Karaniwan, 3 hanggang 5 araw ang pag-akyat kahit sa mga veteranong umaakyat. Si Alex Honnold ang may record na 2 oras, 23 minuto at 46 na segundo. Mahigit 1 taon nang hinahabol ni na Brad at Jim ang record na iyon. Ito na kanilang ika-11 pagtatangka na yung taglagas pa lang. 11 ulit silang umakyat baba sa pader, pinapabuti ang teknik, minimemorya ang bawat galaw at tinahanap kung paano makakatipid ng oras. At noong Oktubre 21, nakuha rin nila ito. 2 oras, 19 na minuto at 44 na segundo. Mas mabilis sila ng 4 na minuto kay Alex Honnold. Sa huling 20 talampakan ng pag-akyat sa tuktok, pareho silang walang nakakabit at itinuloy lang nila yon. Sabi ni Brad, yun ang pinakamapanganib na ginawa niya pero nakuha niya ang world record. Sabi ni Brad, pinaka-nagustuhan niya sa pag-akyat ang pagiging simple nito. Siya lang at ang bato, walang lubid, walang gamit, walang komplikasyon. Ang kadalisayan ng hamong iyon at ang lubos na focus na hinihingi nito ang paulit-ulit na nagbabalik sa kanya sa pag-akyat. Dapat mong malaman na si Brad ay hindi pabaya, metikuloso, may karanasan at tapat siya sa mga isinusugal niya. Naniniwala lang siya na sapat ang kanyang kakayahan para magkasya sa mas masisikip na hangganan na iyon. At sa loob ng maraming taon, tama siya. Pagsapit ng 2011 si Brad Gobright ay 31 taong gulang at nasa rurok ng kanyang kakayahan. Nagtala siya ng mga speed record sa 4 na magkaibang pormasyon. Mayroon siyang mga unang akyat, mayroon siyang mga free solo na kinabahan ng ibang mga umaakyat kahit naririnig lang nila ang tungkol dito. Hindi lang siya iginagalang, pinapanood,
pinag-aaralan at ginagaya rin siya. Noong Nobyembre, pumunta si Brad sa El Potrero Chico, Mexico kasama ang 15 baguhan at intermediate na umaakyat mula Southern California. Kasama ang kaibigang si Julian Baxter, di formal siyang gumagabay. Noong Martes, Nobyembre 26, magkasama silang umakyat ni Julie sa rutang Space Boys. Sinabi ni Julie kalaw na naging maingat si Brad noong araw na yon. Ginawa niya ang lahat ng tama habang umakyat kami. Sinikap niyang turuan ako ng ligtas na multi-pitch na teknik at pinanatili akong ligtas. Martes ng gabi, nag-post si Brad ng kahilingan sa Instagram. Plano sanang magpahinga ni Julie kinabukasan, pero gusto ni Brad na subukan ang mas mahirap na ruta kaysa sa dati niyang inaakyat kasama ang grupo. Naghanap siya ng makakasama sa El Sendero Luminoso ngayong Miyerkules. Nakita ito ni Aiden Jacobsen at nag-message sa kanya. Noong Miyerkules, Nobyembre 27, 2019, nasa paanan ng El Toro sa El Potrero, Chico, Mexico, si Brad naghahanda umakyat kasama si Aiden, isang 26 anyos na climber mula Phoenix na bago pa lang niyang nakilala. May kakayahan si Aiden, ngunit malayo pa ang karanasan niya kay Brad. Ang ruta nilang aakyatin noon ay ang El Sendero Luminoso o Shining Path. Ito ay 1,500 talampakan ng tuloy-tuloy na limestone, binubuo ng 15 pitches at may gradong 5.12D sa pinakamahirap na bahagi nito. Kaya hindi ito isang simpleng araw ng pag-akyat kahit para sa isang tulad ni Brad. Para maintindihan ang nangyari, mahalagang malaman na sa rock climbing, nakatali ka sa lubid habang umaakyat sa malaking pader. Ang kasama mo sa ibaba ay hawak ang lubid at dahan-dahang binibigay ito habang umaakyat ka. Kung madulas ka, sasalu ang lubid. Akyat ka hanggat kaya ng lubid, kadalasan ilang daang talampakan, tapos titigil sa set ng metal na singsing na nakakabit sa bato na tinatawag na anchor. Ikakabit mo ang sarili sa mga singsing, aakyat ang kasama mo para salubungin ka, at uulitin nyo ito hanggang marating ang tuktok. Para kay Brad, kailangang ipasok niya ang kamay sa bitak at isabit ang bigat ng katawan sa maliliit na hawakan ng limestone hanggang mangawit ang braso. Tandaan, umayat siya sa ilalim ng init ng hapon ng ilang oras na walang matinong kain mula almusal pa lang. Kailangan niyang maging focused at concentrated dahil ang isang pagkakamali ay katumbas ng pagkahulog at kahit may safety rope, masakit pa rin mahulog. Ganun ginugol ni na Brad at Aiden ang araw nila. Pitch. Pagkatapos ng pitch, oras matapos ang oras ng tuloy-tuloy na pag-akyat sa antas ng hirap na pipigil sa karamihan ng mga bihasang umakyat. At nakyat ni Brad ang bawat pitch na matagumpay sa unang subok, walang pagkahulog. Para sa isang ruta na ganito kahaba at kahirap, isa itong pambihirang tagumpay. Pagdating ng hapon, nasa tuktok na sila at tapos na ang mahirap na bahagi. Bumungad sa kanila ang kanyon sa gabi nang marating nila ang tuktok. Sa tingin ko, sandali silang nagpahinga, huminga ng malalim, uminom ng tubig at minasdan ang tanawin sa ibaba. Yung sobrang pagod ng katawan pero masaya ang isip matapos ang mahirap na gawain, isa yon sa pinakamasarap na pakiramdam. Adrenaline pa rin pero wala nang takot. Nagawa mo na, tapos na ang mahirap na bahagi. Iyon ang ibig sabihin nito para kay Brad, kailangan na lang nilang bumaba ngayon. Ganito karaniwang bumababa ang mga umakyat sa ganitong pader. Kunin ang lubid at ipasok sa parehong metal na singsing na ginamit paakyat. Ngayon, bumaba ka dahan-dahan gamit ang aparato sa harness para kontrolin ang bilis mo. Bumababa ka sa susunod na singsing sa ibaba. Pagdating doon, hinihila mo ang lubid mula sa itaas. Dumudulas ito sa mga singsing at bumabagsak sa iyo. Pagkatapos, isusuot mo ulit ang lubid sa susunod na singsing at uulitin ang proseso. Isang tao lang ang gumagawa nito kada beses. Pinakaligtas ito pero mabagal. Sa karaniwan, umabot ng 2 hanggang 4 na oras bago tuluyang makababa ang isang umakyat gamit ang paraang ito. At yon ang naging problema. Ang paglubog ng araw ay alas 5:40 ay 5 ng hapon. Delikado talaga ang pagbaba sa dilim kapag pagod ka na at halos di mo na makitang dinadaanan sa ganitong kasalimuot na ruta. Iminungkahi ni Brad ang ibang paraan, isang mas mabilis na paraan. Sa halip na isa-isa ang pagbaba, paano kung sabay na bumaba ang 2 tao? Ipapasok mo ang lubid sa anchor rings gaya dati, pero imbes na hilain pababa at ipasok sa bawat istasyon, iiwan mo na lang sa taas. Ang isang tao ay sasabit sa isang gilid ng lubid, ang isa naman ay sasabit sa kabilang gilid at sabay kayong bababa. Nagbabalance ang bigat ninyo, kaya nananatili ang lubid sa anchor sa itaas. Ito ay tinatawag na sabayang rappelling. Hindi ito tinuturo sa basic na kurso, pero normal ito sa mga elite speed climber. Ilang dosenang beses na itong ginawa ni Brad noon.
Para sa kanya, malamang naging routine na lang ito sa puntong ito. Para kay Aiden, dahil umaayat siya kasamang isang climber na kasing husay ni Brad, malamang hindi man lang sumagi sa isip niya na questionin ang teknik. Kaya inayos nila ito at nagsimulang mag-rappel ng sabay mula sa tuktok. Sa pitch jam, nagkaproblema sila. May dalawang umaakyat sa anchor na yon. Okupado na ang mga metal na singsing na gagamitin ni Brad at Aiden para mag-setup ng rappel. Wala nang espasyo para sa kanilang apat. Dahil dito, nag-isip sina Brad at Aiden kung saan pa sila pupunta. Sa ilalim nila, may malaking ledge sa tuktok ng ikalimang pitch. Sana doon na lang, mas malaki at komportable kasi para lumapag. Pero nang tiningnan nila kung gaano kahaba ang tali nila, napagtanto nilang hindi ito sapat para maabot ang ledge na iyon sa isang bagsakan lang. Kaya, nagpasya silang sa pitch 6 na lang bumaba. 50 talampakan lang ito sa itaas ng malaking ledge, kailangan lang ng maikling rappel pababa, walang komplikasyon. Dito naganap ang mahalagang desisyon. Karaniwan, kapag nagsisetup ka ng rappel, kinukuha mo ang lubid mo at ipinapadaan ito sa mga metal na singsing na nakakabit sa bato. Pagkatapos, hilahin ang lubid hanggang ang gitna nito ay nasa mga singsing. Sa ganitong paraan, pareho ang haba ng magkabilang dulo ng lubid na nakabitin sa ibaba, pantay sa magkabilang panig. Pero sina Brad at Aiden, hindi nila ginawa yun na yon. Dahil maikli ang rappel, inisip nilang ayos lang at hindi na nila tiniyak na pantay ang lubid. Napansin ni Aiden na ang lubid niya ay sumasayad sa ledge sa ibaba. Pero ang bahagi ni Brad ay nasabit sa isang palumpong sa gilid. Tinanong ni Aiden si Brad, ayos ba? Sabi ni Brad, oo, pwede nating alisin ang pagkakasabit ng lubid habang bumababa. May isa pang mahalagang hakbang sa kaligtasan. Magbuhol ng malalaking buhol sa dulo ng lubid. Makakapal at malalaking buhol na hindi kasya sa rappel device mo. Sa ganung paraan, kung may mali, sasabit ang buhol sa device mo at titigil ka sa pagbaba. Naintindihan mo ang sitwasyon at inaaksyonan mo ito. Pero hindi rin nagbuhol sina Brad at Aiden. 50 talampakan lang yan, ayos sila. Bumaba si Brad sa isang gilid habang si Aiden naman sa kabila na mas mataas ang posisyon at sabay silang bumaba. Ikinuwento ni Aiden ang sumunod na nangyari sa kanyang salaysay para sa Outside Magazine. Bumaba kami, mas mataas ang pwesto ko sa kanya, kaliwa ako, kanan siya. Biglang may pumitik at nagsimula kaming bumagsak. Hindi nila alam na mas kaunti pala ang lubid sa side ni Brad kaysa akala nila. Hindi sapat para mapababa si Brad sa batong patungan. At dahil walang buhol para pigilan ito, dumiretso lang ang lubid at dumaan sa kanyang device. Naalala ni Aiden ang sandali at sabi niya, sumigaw siya, sumigaw din ako. Nadaanan ko ang ilang halaman at naalala ko lang ang kanyang asul na grumichi na damit na tumatalbog sa gilid. Ang tunog na yon ay ang maikling dulo ng lubid na dumulas sa rappel device ni Brad. Dahil walang pumigil dito, dumiretso lang ang lubid at dumaan. Nahulog silang dalawa ng nasa mga 20 hanggang 30 talampakan pa ang taas nila mula sa batong patungan. Si Aiden ay nahulog ng 60 hanggang 80 talampakan bago bumagsak sa isang palumpong na bahagyang sumalo sa kanya, tapos tumama siya sa isang batong gilid sa ibaba. Nabali ang magkabilang bukong-bukong niya at kinailangan ng medical na tulong, ngunit buhay siya. Hindi ganoon ang nangyari kay Brad dahil walang palumpong na sumalo sa kanya. Sa taas na 600 talampakan at sa ganong bilis, umaabot ng 5 hanggang 6 na segundo bago bumagsak sa lupa ang katawan ng tao. 5 hanggang 6 na segundo ng pagkaalam sa eksaktong nangyayari at pagiging lubos na walang magawa para pigilan ito. Iniisip ko kung anong pumasok sa isip niya. Sinubukan ba niyang kumapit o inisip ang mali? O purong biglaan at matinding takot lang ba yon na sinundan ng wala na? Hindi na natin malalaman. Alam lang natin na bumagsak si Brad sa lupa sa paanan ng El Toro. Ang mga saksi sa paanan ay agad tumawag ng tulong, ngunit huli na dahil agad siyang namatay sa matinding blunt force trauma. Siya ay 31 taong gulang. Para sa iba, parang hindi na iiwasan ang sinapit ni Brad. Pinilit niya ng husto at matagal. Buong karera niya, namuhay siya na halos walang puwang para magkamali at sa huli, nawala ang puwang na iyon. Pero habang sinusuri mo ang mga nangyari, hindi sapat ang paliwanag na iyon. Marunong si Brad magtali ng stopper nuts. Mas kabisado niya ang simul rappelling kaysa iba at ang mismong mga teknik na yon pang itinuro niya kay Julie nung araw bago yon. Matagumpay na niyang nagamit ang teknik na ito ng 12-12 ng beses. Ano nga ba talaga ang nangyari? Noong 1997, nakilala ng mga cognitive psychologists na sina Byrne at Bovire ang isang asal na tinawag nilang post-completion error.
Nangyayari ito kapag natapos na ang pangunahing layunin ng gawain, ngunit nalilimutan ang natitirang mahalagang hakbang. Tinatandaan ng utak na tapos na ang misyon at inilalaan na nito ang mga kakayahan nito sa ibang gawain. Kaunti lang ang atensyon sa natitirang hakbang. Nakakahiya ang mga halimbawa ng pagkakamali. Iniwan ang iyong card sa ATM pagkatapos mong kunin ang pera, iniiwan ang orihinal na dokumento sa photocopier pagkatapos mong makagawa ng mga kopya. Ang layunin ay, ang pera, ang kopya, tapos na ang layunin, lumilipat na ang utak sa iba. Ang karagdagang hakbang ng pagkuha ng iyong card o pagkuha ng iyong dokumento ay nakakaligtaan. Sa pangkaraniwang sitwasyon, nakakahiya lang ang mga pagkakamaling ito. Sa pag-akyat, nakamamatay ito. Pagdating ni Brad at Aiden sa tuktok ng El Sendero Luminoso, lumipat ang kanilang utak mula sa mataas na alerto at performance mode na ginamit nila sa 1,500 talampakan ng technical na pag-akyat papunta sa pakiramdam na tapos na kami. At sa ganong relax na estado ng pag-iisip, ang paghusga na 50 talampakan lang naman ito, hindi na natin kailangang isentro ang lubid ay eksaktong uri ng kalkulasyon na parang tama kapag tapos na ang mahirap na bahagi. Dagdagan pa ng pisikal na pagod. Pagkatapos ng matagal na mahirap na pag-akyat, bumababa ang kakayahan ng otak sa procedural error checking. Hindi lang ito problema ni Brad Gobright, kundi ng tao at suportado ito ng datos. Sa pagitan ng 56 at 80% ng mga namamatay sa pinakamataas na bundok sa mundo ay nangyayari sa pagbaba pagkatapos makamit ang tuktok. Sa komersyal na aviation, halos kalahati na nakamamatay na aksidente ay nangyayari sa paglapit at paglapag matapos malampasan ng crew ang mahirap na bahagi ng biyahe. Sa pag-akyat sa Hilagang Amerika, ang pagbaba gamit ang tali ay isa sa 3 pangunahing sanhi ng nakamamatay na aksidente taon-taon. Si Brad ay nakagawa ng isang simpleng pagkakamali at ibinuwis ang kanyang buhay. Mayo 26, 1,973, Yosemite Valley, California. Si Derek Hersey ay gumugol ng 16 na oras sa pag-akyat sa matarik na pader ng El Capitan, isa sa pinakamahirap na pader sa mundo, gamit lang ang isang lata ng Pepsi. Nagawa niya yon dahil laging nagtatagumpay si Derek Hersey. Sa mahigit 2 dekada ng free soloing, pag-akyat ng walang lubid, ni minsan ay hindi siya nahulog. Hindi sa Diamond, hindi sa Black Canyon. Hindi sa alinman sa libu-libong ruta na inakyat niya sa Colorado, Wyoming at California. Tinawag siyang Dr. Death ng mundo ng pag-akyat, hindi dahil pabaya siya, kundi dahil walang makapipinsala sa kanya. Kaya nang sinabi niya sa kasama niyang umaakyat, nalalabas para sa mabilisang solo sa rutang mas madali kaysa kaya niya, walang nag-alala. Pero hindi na siya bumalik. Ang bumabagabag sa akin sa kwento niya ay hindi ito iisang pagkakamali lang. Hindi lang isang trahedya ang natuklasan ng mga investigador. Isa itong sunod-sunod na pangyayari. Ang nangyari nung araw na yon ay nananatiling isa sa pinakakakaibang misteryo ng Yosemite. Ito ang huling minuto ni Derek Hersey na nakakakilabot. Noong dekada 80, tinawag siyang Dr. Death ng mga umaakyat ng bundok. Sa totoo lang, kapag nakita mo ginawa ng lalaking ito sa bato, siguradong sasang-ayon ka. Noong 1989 dumating si Derek sa paanan ng Diamond, isang halos patayong 900 talampakang pader na isa noon sa mga pinakakinatatakutang pader ng bundok sa Hilagang Amerika. 3 fig newtons at isang snowball lang ang almusal niya. Pagkatapos, walang lubid. Inakyat niya ang isang bahagi ng bundok, bumaba sa ibang gilid at tuloy-tuloy na umakyat muli na sumasaklaw sa halos 3,000 patayong talampakan ng technical na batuhan, lahat bago tanghali. 2 taon pagkatapos nun, bumalik si Derek sa Black Canyon sa Gunnison National Park, Colorado. Isa itong makipot at napakalalim na bangin na kapag tumingin ka sa gilid pababa, ang ilog sa ilalim ay parang manipis na pilak na sinulid. Ang mga pader ay bumabagsak ng halos 1,700 talampakan pababa, mas madilim kaysa sa anumang nakita mo. May mga guhit ng sinaunang bato na hindi nasikatan ng araw sa loob ng milyon-milyong taon. Karamihan sa mga umaakyat na sumusubok dito ay tinatawag itong isang karanasang nakakasakal sa isip at ginagawa nila ito na may kumpletong lubid, kasama at araw ng paghahanda. Mag-isa si Derek at sa isang araw, inakyat niya ang 3 magkakahiwalay na pader at tinahak ang mahigit 30 magkakahiwalay na seksyon ng pag-akyat sa bangin na yon. Parang inakyat niya ang Empire State Building mula taas hanggang baba ng 3 beses sa loob ng 4 na oras. Kaya hindi talaga kalabisan ng bansag na Dr. Death. Paano nagiging ganito ang tao? Simple lang. Lumaki si Derek sa suburb ng Timok Kanlurang Manchester sa pamilyang manggagawa nung huling bahagi ng dekadang, 1950.
Ipinakilala siya ng ama sa hiking, pero mas nais niyang akyatin ang mga sinaunang patong ng madilim at magaspang na batong tumataas mula sa kanayunan ng Inglaterra. Ang problema ay wala namang pera ang isang 13 anyos para sa mga gamit sa pag-akyat. Lubid, harness, mga gamit pangkaligtasan. Wala sa mga ito ang mura. Ginawa niya ang kaya niya, umakyat siya kahit wala ang mga iyon. Habang ang iba ay naglalaro ng cricket, umakyat naman si Derek ng walang lubid o anumang proteksyon. Diyan nagsimula ang kanyang kwento. Sa huling kabataan niya, naging bahagi siya ng henerasyon ng mga batang British na nabuhay sa pag-akyat ng mga bangin. Doon sila natulog sa mga waiting shed, mga construction site at mga imbakan ng kahoy. Tuwing 2 linggo silang kumuha ng benepisyo sa kawalan ng trabaho at ginastos ito sa pag-akyat. Wala nang iba, walang klano sa karera, walang ipon, walang apartment, puro limestone, grit at malamig na kalangitan ng Inglaterra lang ang nasa ibabaw nila. Hindi lang si Derek ang talentado sa grupo, pero may isang bagay na mahirap ipaliwanag na talagang nagbukod sa kanya. Maingay siya, mapagbigay, at halos sobra ang sigla at pagiging palakaibigan niya. Malaking tulong yon sa kanya nang mag-hitchhike siya papuntang Alps nang wala siyang dalang pera at pagkaing maliban sa 24 na Mars bars. Umakyat siya sa mga ruta kahit umuulan na di pinapansin ng iba kahit maganda ang panahon. Kaya nakahanap siya ng paraan para lumipad papuntang California at makita ang Yosemite noong 1980. Para sa atin, mukhang ayos lang ang mga granite na pader. Pero para kay Derek, ito ang langit. 3 buwan siyang nanatili doon, natutulog sa paanan ng mga pader na iyon kasama ang ibang mga umaakyat araw-araw. Bumalik siya sa Inglaterra pagkatapos ng kanyang pananatili, pero may nagbago na. Ipinakita ng mga pader ng Yosemite sa kanya ang antas ng pag-akyat na di niya alam na meron pala. Ang Inglaterra, tahanan niya buong buhay, ay biglang naging maliit para sa kanya kaya nanatili siya. Nag-hitchhike siya mula New York City papuntang Boulder, Colorado na may $40 lang. Plano niyang 2 linggo lang pero hindi na siya umalis. Noong dekada 80, ang Boulder ay bagay na bagay kay Derek. World class ang pag-akyat, mura ang pamumuhay. At sa labas ng bayan, inukit sa mga sandstone na pader ng makitid na bangin ng ilog na tinatawag na El Dorado, matatagpuan ng ilan sa pinakamagandang pader para sa rock climbing sa Hilagang Amerika. Tinawag ito ang opisina ni Derek. Sa labas ng canyon, si Derek Hershey ay isang taong wala pang katulad sa Boulder noon. Siya ay maingay at palaging masayahin. Binabati niya ang bawat makasalubong ng "Hey up, punter!" Ang supot ng tiyok niya ay tinatawag niyang bag ng tapang. Wala siyang sariling sasakyan at hindi marunong magmaneho. Parang selda ng monghe ang kwarto ni Derek Hershey dahil wala siyang pag-aari pero hindi yon mahalaga. Sabi ni Derek, hindi makakatulong ang pag-aari para makaakyat ka ng mas marami pang ruta o dumami ang kaibigan mo. Araw-araw dumarating si Derek sa El Dorado Canyon na parang papasok sa trabaho, nilalagyan ng tsak ang kamay, itinatali ang sapatos at umaakyat sa 300 talampakang wind tower. Akyat siya sa isang ruta, bababa sa kasunod, akyat ulit, tinatawid ang pader mula dulo hanggang dulo sa tiyaga at katumpakang ikinatahimik ng ibang umaakyat. Sa totoo lang, ang wind tower ay hindi para sa mga baguhan. Ang mga ruta dito ay mula sa medyo mahirap hanggang sa sobrang technical. Karamihan sa mga umaakyat na sumusubok sa ilang bahagi ay gumagamit ng lubid, may kasama at nakatutok ng husto ang kanilang konsentrasyon. Ginawa ito ni Derek pampainit. At pagkatapos ay magsisimula na ang totoong pag-akyat. Baka isipin mong ang ganitong umaakyat ay mabilis at pabaya, laging pinipilit ang sarili at hinahabol ang susunod na bugso ng adrenaline. Pero kabaligtaran si Derek, hindi siya nagmamadali sa bato. Di tulad ng ibang free solo climbers na mabilis kumilos para mabawasan ang panganib, pinili ni Derek ang mabagal at maingat na pag-akyat, halos nagmumuni-muni. At hindi siya sumubok ng ruta na hindi siya siguradong kaya niyang akyating ng free solo. Hindi niya tiningnan ang pagsusolo bilang isang matindi o mapanganib na bagay. Ito ang pinakadalisay na paraan para maramdamang tunay kang buhay. Walang lubid na kailangang asikasuhin, walang kasamang kailangang hintayin, at walang bahagi ng isip niya na napupunta sa iba maliban sa batong nasa harap mismo niya. Gagalaw ka lang, may ritmo, at ang tanging kailangan ay siguraduhin na bawat galaw mo ay tama. Pagsapit ng tagsibol 1,000, 973 si Derek Hershey ay may isa sa pinakakahangahangang record sa kasaysayan ng pag-akyat. Sa mahigit 2 dekada, ang kanyang karanasan ay kinabibilangan ng libu-libong ruta sa Colorado, Wyoming, California at iba pang lugar. Pader, pagkatapos ng pader, lahat walang lubid. Ang lokal na gabay sa pag-akyat niya ay nagkwento ng lahat kahit walang paliwanag.
Sa tabi ng halos bawat ruta sa librong yon, sunod-sunod na ruta sa daan-daang pahina, sinulat ni Derek sa sariling sulat kamay ang salitang solo. Sa mahigit 2 dekada, tinatayang umabot sa 1.5 milyong kalampakan ang kabuuang taas na inakyat ni Derek Hersey nang walang lubid. Parang umakyat ka mula dagat hanggang tuktok ng bundok Everest ng mahigit 50 beses. Sa paglalakbay na yon, ang batang mahirap mula Manchester na dumating sa Amerika na may $40 lang ay nakabuo ng isang tunay na bagay. Nagsimulang hanapin siya ng mga bihasang umaakyat, mga taong gustong umakyat kasama ang pinakamahusay na handang magbayad ng malaki para lang makasunod kay Derek sa pag-akyat sa pader kahit isang araw lang. Ginawa niyang negosyo ang pag-akyat. Tinawag niya itong extreme rap. Simple lang ang niche niya. Ituro mo sa kanya ang kahit anong ruta at makakasunod ka rito makalipas ang 20 segundo. Mabilis na kumalat ang balita. Naging matagumpay ito agad-agad. Ang negosyo niya ay nagbigay ng sapat na pera para makabili ng gamit at gumamit ng mga lubid sa pag-akyat pero hindi siya tumigil sa free soloing. Ito talaga ang una niyang minahal. Para sa lalaking walang kotse, di marunong magmaneho at ilang taon sa kubo na tulog, ito na ang pinaka-stable na narating ni Derek Hersey. May nobya na siya at mas magaling ng umakyat. Kumikita na siya sa 2 hilig niya, pag-akyat at pagsasalita ng malakas habang may hawak na beer. Ang buhay ay, sa madaling salita, perpekto. Noong kalagitnaan ng Mayo 1973, sina Derek at ang kanyang kasamang umaakyat na si Craig Lubon ay nag-impake ng kanilang gamit at nagmaneho mula Boulder papuntang Yosemite Valley. Isa lang ang pangunahing layunin nila para sa biyahe. Ang sumunod na nangyari ay isa sa pinakamatagal ng hindi nalulutas na misteryo ng Yosemite. Mayo 26, 1973, 3:00 ng madaling araw. Tahimik at madilim ang Yosemite Valley. Walang maririnig sa lambak maliban sa 2 lalaking tahimik na nag-iimpake ng kanilang gamit, naghahanda para sa pinakamahirap na araw ng pag-akyat sa kanilang biyahe. Gagawa na sila ng kasaysayan. Pagsapit ng 5:15 ng umaga, nasa paanan na sila ng pader. Hindi karaniwan para kay Derek na may mga lubid at teknikal na gamit. Kailangan talaga ng atyat na ito ng ganoong kagamitan. Sa ibabaw nila, umaangat ng 3,000 talampakan diretso sa itim na langit, makikita ang isa sa pinaka-technical na ruta ng pag-akyat sa Hilagang Amerika, ang The Nose. Kadalasan, 4 hanggang 5 araw ginugugol ng seryosong umaakyat dito, natutulog sa pader at nakasabit ang tent, dahan-dahang umaakyat paunti-unti patungo sa tuktok. Sina Derek at Craig ay gustong tapusin ito sa loob ng wala pang isang araw. Sa loob ng 16 na oras, umakyat sila, sunod-sunod na seksyon ng ruta. Dahan-dahang talampakang granite ang dinaanan ng kanilang mga kamay. Umakyat si Derek gamit ang kalmadong pasensya, hindi nagmamadali o nagkakandara pa, basta gumagalaw sa bato gaya ng dati. Maingat ang bawat galaw, daan-daang talampakan taas sa lambak, kalmado na parang naglalakad sa umaga. Umakyat sila mula umaga hanggang gabi, sinusundan ng araw hanggang sa lumubog, ito sa likod ng mga pader ng lambap. Lumalamig ang hangin, nagiging kulay abo ang bato sa papalabong liwanag at unti-unti nang lumilitaw ang mga bituin sa ibabaw ng tuktok na di pa nila nararating. 9:00 ng gabi, matapos ang 16 na oras mula simula, narating ni na Derek Hersey at Craig Lubin ang tuktok ng El Capitan. Nagawa nila ito. Natapos na ang pangunahing layunin ng biyahe. Ang halaga? Sa loob ng 16 na oras ng pinakamatinding pag-akyat sa buong mundo, ang tanging ininom ni Derek Hersey ay isang lata ng Pepsi, isa lang. Habang bumababa na sila sa lambak, matindi na ang pamumulikat ng binti ni Derek. Yung klase ng malalim na pamumulikat ng kalamnan na dulot ng ilang oras ng tuloy-tuloy na pagsisikap sa katawang, halos wala ng enerhiya. Pero nakabalik sila sa Sunnyside Campground ng 5:00 ng umaga. Mayo 27, ligtas. Ayon sa lahat, maayos ang kanyang pakiramdam. Relaxed, masaya pa nga. Noong umaga ng Mayo, 28, 1973, sinabi ni Derek Hersey kay Craig na aakyat siya ng free solo sa Steck Salatay na ruta sa Sentinel Rock. Walang nakakaalam kung bakit pinili niya ang rutang yon nung umaga na yon. Wala iyon sa orihinal na plano. Para maintindihan ang susunod, dapat nang malaman kung ano ang Steck Salat. Matatagpuan ang Sentinel Rock sa timog ng Yosemite Valley. Ito ay isang 3,000 talampakang formasyon ng granite na ang hilagang bahagi ay bihirang tamaan ng direktang araw.
Ang ruta ng Steak Salate ay partikular na nasa hilagang bahagi at may isang tampok na agad na naalala ng bawat umaakyat na sumubok dito. Madilim ito at basa. Dahil nakaharap ito sa hilaga at nasa anino ng mga pader ng lambak sa halos buong maghapon, hindi natutuyo ang bato sa rutang ito. Karamihan ng batong yon ay natatakpan ng manipis na biological crust na lichen, kulay abong berde na tumutubo sa lumang pader at lapida. Kapag tuyo ang lichen, nagbibigay ito ng kaunting alitan. Kapag nababasa ang lichen, nagiging halos parang yelo ito. Hindi madulas na parang basang kalsada, kundi madulas sa parang gagalaw ng paa mo bago pa man mapansin ng utak mo na may nagbago. Ang ruta ay may taas na 1,500 talampakan at binubuo ng makikitid na siwang ng bato na kasya lang ang katawan ng tao. Ipapasok mo ang sarili, ididiin ang likod sa isang gilid, mga paa sa kabila, at itutulak ang sarili pataas, pulgada-pulgada. May rating itong 5.9 sa hirap ng pag-akyat, mas mababa kaysa sa mga gradong pang-init ni Derek Hershey sa El Eldorado Canyon araw-araw. Alam mo na ang ginawa ni Derek. Dumating siya sa paanan ng ruta tanghali, nilagyan ng chalk ang kamay at umakyat ng walang lubid. Dapat matapos ito sa loob ng ilang oras. Umakyat siya tuloy-tuloy, bahagi-bahagi bawat akyat. Lalong lumalayo ang sahig ng lambak sa ibaba sa bawat galaw niya. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pag-akyat, biglang umulan. Noong oras na yon, halos tiyak nang nasa bandang itaas na kalahati ng ruta si Derek kaya kailangan niya magdesisyon. Pumili siya kung titigil na at bababa o tatapusin ang pag-akyat hanggang tuktok. Hindi ito simpleng desisyon. Tandaan, umaakyat si Derek ng walang lubid kaya hindi siya basta makakarapel pababa. Ang pagbaba ay ibig sabihin ay pagbalik sa mga dinaanan niya at paghahanap ng mahahawakan sa basang madulas na bato na hindi niya nakikita. Sobrang delikado yon. Isa lang ang opsyon, kaya si Derek na may 23 taong karanasan ay ginawa ang pasyang itinuro sa kanya ng lahat ng nauna niyang matagumpay na pagsusolo bilang tama. Nagpatuloy siya sa pag-akyat. Hindi ito unang beses niya sa basang bato. Hindi sapat na dahilan ang bahagyang ambon para tumigil sa 5.9 na ruta. Saglit lang, si Derek ay paakyat gaya ng nagawa na niya ng 10,000 beses dati, dama ng kanyang mga kamay ang bato at gumagalaw ang katawan niya gaya ng nakasanayan. At pagkatapos, dumulas lang ang kanyang paa. Hindi naman ito dramatiko. Ito yung uri ng malit na paggalaw na sana ay naitama ng kanyang katawan sa tuyong bato kahit hindi niya namamalayan. Napaatras siya habang hinahanap ang pader, pilit kumakapit sa bato gaya ng nakasanayan sa 23 taon ng pag-akyat. Ngunit huli na ang lahat na yun. Nahulog si Derek na mahigit 800 talampakan sa gilid ng Sentinel Rock. Walang saksi o kasama para tumulong o magbigay ng paunang lunas. Walang lubid na sasalo sa kanya habang bumabagsak. Iniisip ko kung anong pumasok sa isip niya sa mga huling segundong yon. Ang biglang pagkabigla, ang pagkaunawa, ang mga kamay na umaabot sa isang bagay na wala na roon. Ayon sa mga psychologist na nag-aaral ng extreme sports, sa biglaang pagbagsak, hindi natataranta ang utak at bumabagal ang oras. Nagiging napakalinaw ng isipan, nakatuon lang sa kasalukuyang sandali sa paraang halos mapayapa. Kung ano ang naramdaman niya sa sandaling yon, malamang ay hindi na natin malalaman. Bumagsak ng malakas si Derek sa isang gilid na 850 talampakan ng taas mula sa sahig ng lambak noong hapon ng Mayo 28, 1973. Agad na tuluyan ang epekto ng pagbagsak. Kinagabihan, naghintay sa kampo ang kaibigan at kasamahan niya sa pag-akyat na si Craig Lubin. Hindi ito agad nakababahala. Paminsan, nagdadagdag pa si Derek ng ekstrang ruta matapos ang kanyang gawain. Minsan, nauwi ito sa hindi planadong magdamag sa bundok. Pero nang makita niyang walang laman ang tolda kinabukasan ng Mayo 29, agad tumawag si Craig sa siyam na isang-isang. Nagkalat ang search team sa lambak para hanapin si Derek bandang 9:00 ng umaga. May mga umaakyat na nakakita ng katawan sa isang ledge na 800 at 50 talampakan ng taas mula sa base ng Sentinel Rock. Tinawagan nila si Craig para kumpirmahin ang alam na nila pero hindi nila matanggap. Pagdating ni Craig, grabe ang pagkahulog kaya nakilala lang niya si Derek sa suot nitong damit. 36 na taong gulang lang siya. Sa mga sumunod na araw, hindi pagluluksa kundi pagtanggi ang naging opisyal na reaksyon ng lahat. Hindi dapat mangyari ang aksidente sa taong may karanasan tulad ni Derek. Hindi talaga dapat mangyari yon. Tama sila, walang saysay. Pero kapag inilatag mo ang mga katotohanan ng sunod-sunod, lumalabas ang isang nakakatakot na larawan.
Nagtagal si Garrick ng 6 na oras sa El Capitan 2 araw bago ang insidente na may isang lata lang ng Pepsi. Ang pinsala sa kalamnan mula sa pagtakbo nang halos walang laman, ang tiyan ay hindi agad nawawala kahit magpahinga ng isang araw at ang pagod ay hindi lang napapabagal. Ayon sa pananaliksik, binabago nito kung paano pinoproseso ng utak ang panganib. Pinapahina nito ang mabilisang reaksyon at otomatikong pagwawasto na ginagawa ng katawan mo nang hindi mo namamalayan. At pagkatapos, sa isang recovery climb, hinarap niya ang ulan sa mga batong hindi nasikatan ng araw buong araw, kaya naging hindi mahulaan ang dating pamilyar na batuhan, walang lubid at walang paraan para bumaba. Kung magkahiwalay ang mga ito, baka buhay pa si Derek, pero kapag sabay, nagkakaroon ng trahedya. Swiss cheese model ang tawag ng mga eksperto dito, kung saan maraming maliliit na pagkukulang ay nagtutugma, tulad ng mga buta sa Swiss cheese na nagsasalansan. Hanggang biglang nagkaroon ng tuwid na linya mula dulo hanggang kabila at wala nang hahadlang sa daraan. Noong 1900, tinanong si Derek tungkol sa free climbing at kung may death wish siya. Agad siyang tumanggi at sinabi niyang walang ibang bagay na nagpaparamdam sa kanya na buhay siya. Kapag nag-free solo ka, hindi ka pwedeng ma-distract. Kailangan mong mag-concentrate sa bawat galaw mula sa isa hanggang sa susunod. Nabubuhay ka lang sa kasalukuyan, sabi niya. Noong Mayo 28, 1973 sa isang bahagi ng hilagang mukha ng Sentinel Rock, minsan niyang nawala ang konsentrasyon na yon. Huling beses na niya yon. Namatay si Derek Hersey dahil sa pagsasama-sama ng maliliit at di nakikitang pag-uulang na nauwi sa trahedya na hindi niya inaasahan. Hulyo 28, 2007. Fogger Cliffs, baybayin ng Ireland. Si Michael Reardon ay mag-isa bumaba sa bangin sa tabing dagat. Walang lubid o harness. Tanging tunog lang ng Atlantic sa ibaba at 38 taon ng karanasan sa pag-akyat ng bato. Ang rutang nasa ilalim ng kanyang mga paa ay naakyat na niya noon. Tuyo ang bato. Perpekto ang mga kondisyon. May buong kontrol siya habang bumababa ng 600 talampakan. Ang kaibigang litratista ay nasa tabing dagat. Kinukuhanan siya ng litrato bilang isang alamat na free solo climber para sa kanyang asawa at 13 anyos na anak. At bigla, nang walang babala, nawala na siya. Ito ang nangyari sa nakakatakot na huling mga minuto ni Michael Reardon. Marami na akong naibalitang kwento sa pag-akyat sa bato, pero ito ang pinaka hindi inaasahan at nakakatakot na naikwento ko. Dahil ang 13 ng Hulyo, 2007 ay dapat sana ang huling araw ni Michael Reardon sa Ireland. Hindi yun ang huli dahil sa malas, kundi dahil yun talaga ang plano. Isang buwan siyang nasa Ireland, ginugol ang 30 araw sa pag-akyat sa mga bangin ng Atlantic at paggawa ng mga ruta sa mga batong di pa naakyat ng iba. Iyan ay 240 ruta sa 4 na paglalakbay sa isla ng Valencia at ang araw na yon ang huli. Ang plano kinabukasan ay pamamaalam na hapunan sa Beaufort Inn na may nakatagong kahon ng alahas sa ilalim ng kanyang damit sa bahay ng kaibigan niya. 3 parehas na singsing. Isa para sa kanya, kay Marcy na asawa niya at sa kanilang 13 taong gulang na anak na babae. Ang unang plano ngayong huling araw ay dahan-dahang maglayag ng bangka papuntang Skellig Islands. Ang mga dramatikong sinaunang batong Thor na nakausli mismo mula sa Atlantiko na tiyak makikilala ng mga Star Wars fans. Dahil sa sama ng panahon at malakas na alon, hindi ito naging posible. Kaya si Michael kasama ang kanyang kaibigan at litratista na si Damon Corso ay nagpasya na lang na bisitahin ang Fogger Cliffs sa Valencia Island. Ang Fogger Cliffs ay 600 talampakan ng itim na batong bulkaniko sa baybay ng island na diretsong bumabagsak sa bukas na karagatan. Walang ligtas na tuntungan o dalampasigan sa ibaba, puro Atlantiko lang. Direktang dumarating sa paanan at handang magdala ng 324 kwintilyon galon ng bukas na karagatan. Matinding bagsik laban sa kahit ano o sino mang nakatayo sa paanan nito. Dumating sila sa mga bangin na may kaunting hamog nung araw na yon. Inulan ang kanilang sasakyan sa biyahe at umambon pa habang inilalabas nila ang mga bag at gamit. Nilalamig at hindi komportable si Damon, gusto na niyang matapos ang araw. Pero si Michael ay masiglang pakiramdam. Dinala ni Michael si Damon sa makitid at mabatong look sa paanan ng bangin. Huminto sila mga 15 talampakan ang taas mula sa maingay na karagatang Atlantiko. Malalaking alon ang bumangga sa paligid nila na papalipad ng maalat na tubig sa mga bato. Para sa halos lahat ng tao sa mundo, ito ay isang lugar na dapat iwasan.
Numiti lang si Michael, tahimik na humarap sa bangin at naghanda umakyat gaya ng dati, walang lubid o harness. Tanging ang kanyang sapatos na pang-akyat, tiyok sa mga daliri at ang lubos na kumpiyansa na inasa sa maraming taon ng pagharap sa mga imposibleng hamon sa bato. Ang rutang akyatin niya noon ay may rating na 5.12A, halos pinakamataas na kaya ng tao sa pag-akyat ng bato. Ang mga profesional na umaakyat ay nagsasanay ng maraming taon bago subukan ang ganitong grado gamit ang lubid kasamang nasa ibaba nila at lahat ng makabagong proteksyon na nakakabit sa pader sa ibabaw nila. Hindi pa kailanman inakyat ni Michael ang rutang ito sa batong ito at wala pang ibang nakagawa nito. Bawat galaw sa pader ng bato ay tanong na sinasagot niya sa mismong sandali. Nasa ilalim niya ang 30 talampakan sa ibaba niya ng Atlantiko at tanging sarili niyang kakayahang basahin ang di pa niya nakikitang bato ang sandigan niya. Iyan ang tawag ng mga umaakyat na on-site free solo. Itinuturing itong pinakamapanganib na bagay na kusang ginagawa ng tao sa pader ng bangin. Kung nagtataka ka kung bakit niya kusang pinili itong gawin, ito ay dahil si Michael Reardon ay hindi namuhay tulad ng karamihan sa mga tao. Ipinanganak noong Mayo 1, 1965 sa Quonset Point Naval Air Station, Rhode Island. Iniwan si Mike ng kanyang ina noong siya ay bata pa. Lumaki siya kasama ang ama, palipat-lipat ng tirahan sa bansa, kadalasan walang permanenteng tirahan at minsan supas ng dandelion lang ang kinakain nila para makaraos sa linggo. Walang safety net o panangga. Simula pa lang ng buhay, hindi naging banta ang kawalang katiyakan. Karaniwan lang ang araw na yon. Lumipat siya sa California noong 1984 sa edad na 19 nung panahong kaya pang bumili ng bahay sa isang sahod at umuusbong pa lang ang rock climbing bilang seryosong disiplina. Maliit na grupo ng mga nahumaling na lalaki at babae ang nagmamaneho ng lumang van sa malalayong pader ng bato at gumagawa ng bagay na noon ay wala pang salitang may larawan. Si Michael ay lubusang sumabak sa mundong yon. Noong 1987, ipinakilala siya ni Steve Werbelow, isang veteranong climber sa Teckets Rock sa California, 1,000 talampakang granite na matagal nang sinusubukan ng mga seryosong umaakyat. At doon nagsimula ang lahat. Si Michael ay maglalaan ng 20 taon sa pagbuo ng record niya sa pag-akyat na sumira sa mga hangganan ng lumalagong sport na ito. Umakyat siya ng mahigit 4,700 milya ng patayong bato. Para may lagay sa konteksto, sapat na yon para akyatin ang Mount Everest mula base hanggang tuktok na mahigit 700 beses. Karamihan ginawa niya ito nang walang lubid. Habang karamihan ay gumagamit na ng padded banig, espesyal na gamit at mahigpit na safety protocol, si Michael ay kabaligtaran ng ginawa. Malaking tagahanga siya ni John Baker, ang free soloist na umaakyat sa mga gradong hindi susubukan ng iba nang walang lubid mula pa noong huling bahagi ng 19 na 70 dash. Tulad ni Baker, pumupunta si Michael sa pinakamahirap na pader sa Amerika, suot ang maong at pulang cotton shirt. Walang lubid o safety harness dahil para sa kanya, ang lubid ay parang angkla na sagabal sa kanyang galaw sa bato. Para maramdaman niyang malaya siya, minsan umaakyat siya suot ang Superman shorts. Para sa mas malaking kalayaan, minsan siyang umakyat ng hubad. Isa siyang maingay, masayahin at imposibleng balewalain na climber. Pero kapag nasa bato siya, profesional siya. Sinusukat ang bawat galaw at pinag-iisipan muna bago tumalon. Parang tubig ang daloy niya, gaya ni Bruce Lee sa bato. Noon, kadalasan gumagamit ng lubid ang mga free soloist para inspeksyonin muna ang ruta bago ito subukan. Si Michael ay umangat ng isang antas. Notorious si Michael sa on-site first ascents. Umakyat siya sa bagong bato na di pa nahawakan ng iba. Sa unang subok, walang lubid o impormasyon tungkol sa mga hahawakan. Maaring tunog pabaya, pero iniiwasan niya ang mga atyat na madali sa iba dahil pakiramdam niya ay may mali. Para sa kanya, layunin sa buhay ang solo climbing. Tinawag niyang 8-foot eggshell ang kakaiba niyang pananaw sa padakyat. Kapag nasa pader siya ng walang lubid, ang isip niya ay may di nakikitang hangganan. Walang nakaraan, hinaharap, takot sa pagbagsak, hangin o sa lupa na daan-daang talampakan ng baba. Ganap na kadalisayan ng susunod na galaw lang. Kung lumaki kang nag-aayos ng makina sa driveway ng tatay mo, alam mo ang pakiramdam sa estadong yon. Doon na talaga tumira si Michael. Ang mga naabot niya dahil sa ganong eggshell mindset ay talagang di ka panipaniwala. Sa rurok ng kanyang karera, halos araw-araw umaakyat ng solo si Michael.
At hindi lang yung mahihirap na pader, mag-isa rin niyang inaakyat ang mga pampainit, pampalamig at mga training lap. Lahat. Noong huling bahagi ng Abril 2004 nagmaneho si Michael papuntang Joshua Tree National Park, isang paraiso ng mga umaakyat sa Southern California na may mahigit 8,000 dokumentadong ruta sa mga tanyag nitong pormasyon. Plano niyang tapusin ang ilang ruta bago matulog. Sa halip, nanatili siyang gising ng 19 na oras at nag-free solo ng 280 ruta ng tuloy-tuloy. Ang ilan sa mga ito ay may grado kasing hirap ng 5.13A. Iyon ay isang akyat na sobrang hirap na ang pader ay nakatagilid pa atras at ang tanging nagliligtas sa iyo ay mga hawakan na kasing laki lang ng isang barya. 2 patayong milya ng bato ang naakyat niya sa loob ng isang araw ng pagsubok. Pagsapit ng Oktubre, nagpasya siyang tapusin ang 1,000 solo climbs sa loob ng 30 araw. Iyon ay humigit kumulang 33 solo climbs bawat araw sa loob ng isang buong buwan. Dumarating siya sa parke bago magbukang liwayway at nananatili hanggang gabi na, lumilipat mula sa isang bato papunta sa iba gamit lang ang kanyang sapatos at chalk bag. Sa pinakamasipag niyang araw, umaabot sa 15,000 talampakang patayo ang solo climb niya. Parang umakyat ka ng Empire State Building ng 12 beses bago lumubog ang araw araw-araw. Sa sumunod na taon, Agosto 2005, hinarap niya ang isa sa pinakaambisyosong ruta ng bundok sa Amerika, ang Palisade Traverse sa Sierra Nevada Mountains. Isang matalim na 9 milyang gulugod na nag-uugnay sa 26 na tuktok ng bundok, 6 dito lagpas 14,000 talampakan ang taas. Ang unang grupo ay gumugol ng 7 araw sa ruta at isang buong linggo bago yon sa pagtatago ng pagkain at supply sa daraanan. Ang naunang grupo ay gumugol ng 12 araw para gawin din yon. Si Michael ay nagsimula ng walang kahit anong itinagong supply saan man sa ruta. Natapos niya ito sa loob ng 22 oras. Ang taong tulad niya, ang climber na tulad niya, ay hindi nabubuhay dahil sa swerte. Nabubuhay siya dahil hawak niya ng lubos ang kontrol sa patayong mundo. Alam niya ng eksakto ang ginagawa niya at eksakto kung ano ang kaya ng katawan niya. Bago siya umalis papuntang Ireland, inamin ni Michael na hindi opisyal sa isang kaibigang editor ng magasin na ang totoong plano niya ay mag-free solo sa rutang Free Rider sa El Capitan. Ang rutang ito ay tuloy-tuloy na paakyat sa 3,000 talampakang granite ng California. Kung alam mo ang pag-akyat, itong rutang aakyatin ni Alex Honnold nang walang lubid makalipas ang 1 dekada at magiging pandaigdigang icon. Tahimik na pinaplano ni Michael Riordan na mauna rito. Ginugol niya ang buong buwan sa island para maghanda sa pinakamalaking gantimpala sa kasaysayan ng pag-akyat. Kaya nang sumampa si Michael sa pader na hindi pa naaakyat noong Hulyo 13, 2007, malamang na ipinaalala niya sa sarili niya kung ano talaga ang akyat na ito. Isang pagsasanay lang, bahagi ng proseso. Ang ruta ni Michael noon ay sa hilagang bahagi ng bangin kung saan ang itim na batong serpentine ay diretso sa Atlantiko. Mga 30 talampakan ng layo, si Damon ay nasa patag at mabatong gilid, kinukunan ng litrato ang pag-akyat. Pinaghiwalay sila ng makitid na agwat ng umuugong na tubig ng Atlantiko. Pinakamahirap ang unang galaw. Basang bato at walang guhit ng chalk kaya kinapa niya ang itim na serpentine para may mahawakan. May grado ang hirap ng mga batong inakyat niya. Ang mga hawakan ay manipis na parang labaha ay sa magagandang kondisyon. Ngayon, nabalutan ang mga ito ng basang asin mula sa hampas ng alon. Sa ilalim niya, ibinubuhos ng Atlantiko ang marahas na lakas ng dagat sa paanan ng pader. Kapag dumulas ang basa niyang sapatos o naputol ang isang hawakan at mahuhulog siyang paatras nang hindi nakikita sa umuugong na puting tubig. Binasa ni Michael ang walang markang bato habang umakyat, inilalapat ang may chalk niyang daliri sa di nakikitang gilid at ipinipisil ang rubber shoes sa maliliit na hawakan ng madulas na bato. Gumalaw siya na napakakinis, ngunit nakakakilabot, umaakyat sa mga bangin ng bato na may ganap na mechanical na kasakdalan. Dahan-dahan at maingat siyang umakyat hanggang marating ang tuktok. Unang pag-akyat tapos na. Huminto siya sandali sa tuktok, ang Atlantiko ay walang katapusang nakaabot sa likuran niya, ang Ireland sa kanyang likuran at ang itim na pader sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kailangan na lang niyang gawin ay bumaba. Sa pagkakataong ito, bumababa siya sa isang ibang ruta na mas madali raw at nai-rating na 5.10. Hindi alam ng marami ang tungkol sa pag-akyat na walang lubid. Ang pagbaba ay di hamak na mas delikado kaysa sa pag-akyat.
Kapag umaakyat ka, ang mga mata mo ang gumagabay sa'yo. Nakikita mo ang bato, napaplano mo ang sunod-sunod na galaw at sumusunod ang katawan. Ang pagbaba ay parang bulad na pag-akyat. Katawan mo ang humaharang sa tanaw mo sa pader sa ilalim. Kailangan mong ibaba ang buong bigat ng katawan mo sa kawalan habang inaabot ang paa mo sa ibaba at nagtitiwala ka sa lakas ng kapit mo at alaala para mahanap ang napakanipis na gilid na hindi mo man lang nakikita. Isang maling kalkulasyon, isang paa na naitapak ng 1 pulgada sobrang pakaliwa at mananaig ang grabidad. Pero nakatakas si Michael. Pagsapit ng alas 5 ng hapon, ang kanyang rubber shoes ay sumayad sa patag na bato ng isang maliit na plataporma sa patag na tipak ng bato na nakausli mula sa pader ng bangin. Hindi lupa o dalampasigan, kundi isang maliit na batong patungan na nasa mga 15 talampakan sa taas ng umuugong na Atlantiko. Itim at madulas parang yelo ang batong nasa ilalim ng kanyang mga paa dahil sa makapal at basang lumot. Delikado ang lugar kaya wala siyang planong magtagal doon. Natapos na niya ang pakay niya sa isla ng Valencia. Sa tapat niya, sa kabila ng makitid na pasukan ng dagat at halos kapantay ng taas niya, ginugol ng kaibigan niyang si Damon ang buong pag-akyat na nakataas ang kamera, kinukunan ang bawat nakakatakot na galaw. Nakakapanabik sa una pero humupa rin ng adrenaline sa panonood sa kaibigan niyang makaligtas. Si Damon ay giniginaw, basang-basa sa lamig ng ulan at sabik na makabalik sa init ng kanilang hotel. Ibinaba niya ang kamera, pinunasan ang muha at sumigaw sa ingay ng alon na oras na para mag-empake at umalis. Opisyal nang tapos ang buong buwan na biyahe. Para makabalik kay Damon, kailangan lang tawirin ni Michael ang makitid na pagitan ng umuugong na tubig dagat na inahampas ng alon ng Atlantiko sa pagitan nila. Hindi na kailangan ng pag-akyat. Pero hindi mo rin ito basta matatawid. Kailangan mong hintayin na humupa ang malalaking alon, kumilos ng mabilis at makarating sa kabila bago dumating ang susunod na bugso ng alon. Naghihintay si Michael habang tumitingin-tingin sa paligid. Ang mga along bumabangga sa lagusan ay mga mababangis na alon mula sa Atlantiko, walang patid sa loob ng 3,000 milya, pilit na pumapasok sa makitid na kanal na ito at sumasabog sa itim na batong pader sa lahat ng panig. Marahas ito. Maganda ito, dapat niyang gawing permanenteng alaala ang tanawin. Kaya tumingin siya pabalik kay Damon sa makapal na hamog at sumigaw na ayaw pa niyang umalis. Sinabi niya sa kaibigan na itaas ang kamera at kumuha ng huling mga larawan bilang alaala ng araw na yon. Hiningi niya na kunan siya ng litrato sa slab habang nagpa-pose kasama ang malalakas na alon na bumabangga sa mga bangin sa likod. Napabuntong hininga si Damon, inis. At umirap siya. Tara na Mike, panahon ng umalis na isip niya. Kahit nilalamig at gustong umuwi, mabuting kaibigan at masigasig na litratista pa rin siya. Kaya pumayag siya. Muling tinaas niya ang mabigat na lente, ikinuwadro si Michael sa harap ng rumaragas ang karagatang Atlantiko at nagsimulang kumuha ng litrato. At doon mismo sumara ang bitag. Kita mo habang nakatayo si Michael ng relax, nagpo-pose at kampanteng-kampante sa isang batong kasing dulas ng yelo sa gitna ng Atlantiko, ang tubig ay kumikilos ng magulo at hindi mo mahuhulaan ang galaw. Ang isla ng Valencia ay nasa dulo ng Europa na may libu-libong milyang karagatan sa pagitan nito at Amerika. Bawat bagyong dumadaan sa karagatang yon ay agad nagpapadala ng lakas sa mga bangin. Karaniwan, mababasa mo ang galaw nito. Naririnig mo kung paano lumalaki ang mga alon. Nakikita mo silang papalapit. Mabibilang mo ang pag-ita nila. Pero minsan, may alon na pumapasok sa makitid na lagusan at dahil sa hugis nito, napapalakas at napapabilis ang alon, nagiging isang malaki at matinding bugso na winawalis ang lahat ng madaanan nito. At hindi nagpapahiwatig ang dagat kapag mangyayari na yon. Habang kumukuha ng litrato si Damon, nakita niya sa loob ng ilang segundo sa lente ng kanyang kamera na may isang napakalaking alon na kumikurba papasok mismo sa lagusan at papunta mismo sa bahagi kung saan nakatayo si Michael. Ilang segundo lang ang lumipas, tumama na ang alon. Ang nangyari pagkatapos ay brutal. Ang tubig sa paligid ni Michael ay biglang tumaas ng ilang talampakan at dumiretso sa kaisa-isang patag na plataporma kung saan siya nakatayo. Wala ng oras, tinamaan si Michael ng tubig sa mga tuhod ng lakas na parang binangga ng tren at napabagsak siya na pahiga sa likod sa batong may lumot habang rumaragasa ang tubig sa paligid niya. Nang tamaan siya ng alon, agad umiral ang 2 dekadang survival instinct ni Michael Reardon. Hindi siya nataranta,
napansin niyang may mas mataas pang gilid sa itaas ng plataporma. Kung maabot niya yon, mapupunta siya sa lugar na hindi naaabuti ng alon. Inabot niya yon at agad na sinubukang umakyat. Pumuti ang mga daliri niya sa higpit ng kapit sa itim na serpentina, naghahanap ng mahahawakan o mahihila para maiangat ang sarili sa tubig. Hinawakan niya ng mahigpit ang gilid. Nasa ibabaw na ang kanyang mga kamay, muntik na niya iyong maabot. Hindi lang basta bumabangga ang alon. Umatras din ang mga alon. Hindi pangkaraniwan ang tubig sa paanan ng Fogger Cliffs. Dahil sa hugis ng mga bato, parang higanteng washing machine ito. Kaya kapag ang malalaking alon mula sa Atlantiko ay tumama sa bangin, bumabalik ang tubig at lumilika ng malakas na agos na humihila pababa gamit ang matinding puwersa. Muling malakas na nahila pabalik si Michael. Nabitawan niya ang kapit at nahulog siya. Kahit ganon, iniunat pa rin niya ang kamay para kumapit sa ibabaw, pilit hinahanap ang kahit anong mahawakan. Pero wala siyang nahawakan. Ang ibabaw ng bahaging iyon ay isang batong nababalutan ng lumot na walang alitan, walang kapit, wala talaga. Ang lakas ng libu-libong galon ng mabigat na tubig na humihila sa kanya ay talagang napakalakas at hinihila siya nito ng diretso. Wala siyang magawa. Hinila si Michael palampas sa gilid ng platapormang may lumot, 15 talampakan ng taas at nahulog sa magulong tubig ng Atlantiko. Pagbagsak niya sa tubig, agad siyang inanod ng agos palayo sa bangin at papuntang karagatan sa ilang segundo na parang magaan siya. Hinila ni Damon ang kamera mula sa kanyang mata sa gulat at takot, sabay sigaw ng pangalan ni Michael sa umatunggal na hangin. Nagmadali siyang pumunta sa gilid ng lukat, sinuyod ng tingin ang nag-aalimpuyong tubig sa harap niya, desperadong makita ang matingkad na pula ng t-shirt ni Michael. Ilang segundong nakakakilabot, tanging nagdangalit na tubig dagat ang kanyang nakita. Pagkatapos, lumitaw si Michael sa ibabaw ng tubig. Nung oras na yon, inanod na siya ng mga 165 yarda palayo sa pampang. Kahit maalon sa Atlantiko at mabigat ang suot na maong at sapatos, aktibo pa rin si Michael. Isa siyang nakaligtas. Lumangoy siya sa tubig, tinutulak at nilalabanan ng agos. Ginagawa ang lahat na makakaya para makabalik sa mga bato at makaakyat palabas. Hindi lang tatayo si Gaiman doon. Sa kanyang pwesto, isang makitid na bahagi lang ng tubig ng Atlantiko ang nasa pagitan nila ni Michael. Lumuhod siya, mabilis na hinanap sa kanilang mga gamit at kinuha ang static na lubid para umakyat. Agad siyang bumalik sa matalim na gilid ng loop. Inikot ang mabigat na lubid sa mga kamay at inihagis ito sa malakas na hangin. Umaasang maabot iyon ni Michael. Hindi niya kaya dahil 200 talampakan lang ang lubid. Sa puntong iyon, nasa 165 yarda na si Michael, halos 3 beses ang haba ng lubid. Hindi man lang ito lumapit. Ang kaibigan niya ay hinihigop na palabas sa dagat ng mga puwersang lampas sa kontrol ng tao. Wala na siyang magagawa. Nagsimulang magpanik. Wala siyang cellphone. Walang silbi ang lubid niya at wala ring paraan para makababa sa nag-aalimpuyong tubig nang hindi siya agad mamamatay. Di tulad ni Michael, konektado ang bahagi ni Damon ng look sa ibang parte ng isla. Sa likod niya may daan paakyat sa istasyon ng Coast Guard ng Valencia na 1 milya ang layo. Ito na lang ang natirang opsyon. Sumigaw siya kay Michael mula sa kabila ng tubig, sinabing kumapit at hihingi ng tulong. Tumakbo siya ng 1 milya paakyat sa hamog at ulan habang masakit ang kanyang mga binti at baga. Bawat segundang wala siya ron, lalong lumalayo si Michael. Pagsapit ng 5:15 ng Antigua noong Hulyo 2007, sumugod si Damon sa pintuan ng istasyon ng Coast Guard at hingal na ikinuwento ang nangyari. Agad silang kumilos. Pagkalipas ng 15 minuto matapos tamaan ng alon ng plataporma, dumating na sila sa insidente. Ngunit noong oras na yon, hindi na makita si Michael. Isa ito sa pinakamasinsinang operasyon ng Irish Coast Guard sa kasaysayan. 12 voluntaryong bangkang pansagip, lifeboat ng Coast Guard at isang rescue helicopter ang naghanap hanggang dumilim. Sa loob ng 48 oras ang baybay ng Ireland ay naging malaking search grid. Nagmasid ang mga helicopter mula sa mga base militar sa tubig gamit ang infrared scanners. Sinuri ng mga diver ng Naval Service, mga naghahanap sa lupa at iba pang profesional na diver ang bawat kuweba sa ilalim ng tubig at matatalim na bitak sa paanan ng mga bangin ng fogger.
Noong Hulyo 15, 2007 opisyal nang itinigil ng mga otoridad ang mga pagsisikap sa pagsagip. Wala nang paraan para siya ay makaligtas. Natitira na lang ang pagkuha ng labi. Kahit noon, wala silang natagpuan. Wala ang kanyang katawan, wala ang kanyang mga damit, wala ang kanyang sapatos, wala ang mga kwintas na suot niya. Wala na si Michael. Siya ay 42 taong gulang. Sa huling sandali niya, malamang puno ng takot ang 8 talampakang protektibong balat ng itlog. Sigurado akong hindi man lang siya nabigyan ng kahit kalahating segundo para maisip ang kanyang partner at anak na babae. Malamang tinanong mo rin ang sarili mo, tulad ng ginawa ko nung una kong marinig ang kwentong ito. Bakit nga ba ang isang lalaki na buong buhay ay nakasentro sa maingat na pamamahala ng panganib ay nagdesisyong magtagal sa panganib para lang sa mga litrato? Ngayon, ganito ang sitwasyon. Buwan-buwan, gumagawa ako ng isang video para lang sa Patreon. Nandun na ang mga babala. Hindi mo yan makikita kahit saan. Kung gusto mo, nasa description ang link. May ilang nangyayari dito. Una, biolohiya. Kapag tunay kang nasa physical na panganib, pinupuno ng adrenal glands mo ng adrenaline at cortisol ang daluyan ng dugo mo. Bumibilis ang tibok ng puso mo, tumatalas ang iyong paningin, ang utak mo ay nagpo-focus lang sa agarang banta sa harap mo. Nawawala na ang iba. Ang 8 talampakang balat ng itlog ni Michael ay hindi lang pilosopya. Gumagana ang kanyang nervous system ayon sa itinakda ng 3 milyong taong evolusyon ng tao. Pagkatapos ng panganib, bumababa na ang panangga. Ang adrenaline ay may half-life na 1 hanggang 3 minuto. Pagbaba ni Michael mula sa pader na yon, nawala na ang chemical na nagpapanatili sa kanya sa matinding pagbabantay. Naisip na ng utak niya na tapos na ang gawain, ligtas na at pwede nang magpahinga. Alam mo ang pakiramdam na ito, naranasan mo na ito. Siguro hindi sa isang bangin sa dagat pero naranasan mo na ito. Ang pag-uwi matapos ang mahabang shift, tapos na ang hirap at ang isip mo ay nasa pagkainan na. Iyan mismo ang eksaktong sandali na biglang susulpot ang isa pang sasakyan. At nariyan din ang psikolohiya. Habang mas nagiging bihasa ka sa pagligtas sa sarili sa mga mapanganib na sitwasyon, mas unti-unting binabago ng otak mo kung ano ang itinuturing nitong mapanganib. Si Michael ay tumayo na sa mga pader na ikamamatay ng karamihan sa mga tao kahit tingnan lang nila at nakalakad palayo. Pagkatapos ng 2 dekada ng ganoon, nakabuo na ang utak niya ng isang napaka-espesipikong modelo kung ano talaga ang tunay na banta. May hugis ito, patayo na may mga uka at hawakan. Hindi kasali sa modelong iyon ang patag na plataporma ng bato na 15 talampakan ang taas sa ibabaw ng tubig. Hindi ito katulad ng sumubok pumatay sa kanya dati, kaya dito ganun tinrato ng utak niya. At saka, ayon sa heograpya, bihira lang ang mga alon na sapat kalaki para maabot ang partikular na plataporma ng bato na kinaroroonan ni Michael. Nandun si Michael 2 linggo na ang nakalipas. Sa karamihan ng mga araw, nananatili lang ang tubig kung saan ito nararapat. Para mamatay si Michael Reardon noong hapon na yun, dapat naubos na ang adrenaline na nagpapanatili sa kanyang alerto. Dapat naisip ng otak niya na wala ng banta. Matapos ang 1 buwan ng pagtatrabaho sa Atlantiko, naging normal na ang magulong tubig dag at bahagi na lang ito ng tanawin, hindi na panganib. At ang alon ay dapat kumurba sa tamang anggulo, papunta sa tamang lagusan, sa tamang sandali para marating ang platapormang kinatatayuan niya. Kailangan sumablay ang lahat. At ganun nga ang nangyari. Libu-libong milya ang layo nung Biyernes ng umaga sa California, si Marcy Reardon ay nabahala. Bunyumaga niyang nilabanan ang hindi matukoy na mabigat at nakakasakal na pakiramdam na may mali. Hindi na niya kinaya kaya tinawagan niya si Michael gamit ang telepono, ngunit si Damon ang sumagot. Sa oras na yon, alam ng asawa ng lalaking 20 taon nang lumalaban sa pagsubok ang mismong sandaling nanaig ang dagat. Sabi nila, laging alam ng asawa. Si Michael Reardon ay opisyal na nawawala at pinaniniwala ang patay. Walang bangkay, walang kapanatagan. Al-aala na lang ng lalaking namuhay ng walang lubid at ang puting bakas ng tiyak ng huling desperadong abot ang naiwan sa baybayin ng Ireland. Naniniwala si Michael na ang kanyang karanasan ang nagbigay sa kanya ng kontrol sa kapaligirang hindi nagpapatawad. Pero ang susunod na mga ngakit na ito ay 2 beses na iniwang patay na sa nyebe sa taas na 26,000 talampakan sa loob ng 15 oras. Sinabi nila sa asawa niya na wala na siya at naiwan na lang ang nagilong mga daliri sa paa at muka dahil sa frostbite. Pagkatapos, nakatanggap siya ng panibagong tawag. Huwag palampasin ang aming susunod na kwento.